Isa sa mga pinakaabala at pinakakilalang abogada sa lungsod si Mayong Sena. Sa bawat paggising niya, wala nang pahinga, diretso agad siya sa trabaho bilang isa sa mga abogado ng Chayun Law Firm. Pagdating pa lang niya sa korte, sinalubong na siya ng sandamakmak na mamamahayag na sabik makapanayam sa kanya. Lalo silang naging interesado matapos niyang manalo sa isang mahalagang kaso ng isang binatang inakusahan ng panginigil. Matapos harapin ang mga reporter, pumasok siya sa opisina kung saan naghihintay ang kanyang mga kasamahan. Doon, sinalubong siya ng matatamis, palakpakan, at masigabong pagbati bilang pagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng saya, bigla niyang sinabi na hindi siya maaaring magtagal dahil may naka-schedule pa siyang mahalagang lakad. Kailangan na niyang umalis agad. Mabilis na lumabas si Sena, sumakay sa kanyang kotse at nagmadaling umuwi. At dito nabunyag ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Hindi pala trabaho ang habol niya, kundi ang live stream ng paborito niyang idolo na si Dolaik. Isang tunay na superfan si Sena. Puno ng mga larawan nila Ik ang kanyang kwarto. Palagi niyang pinapakinggan ang mga kanta nito at halos buong araw niya itong iniisip. Sobrang obsessed siya sa idolo niya. Habang tutok na tutok siyang nanonood sa computer, biglang dumating ang kanyang kaibigan na may dalang merienda bilang selebrasyon sa kanyang panalo sa korte. Ngunit walang pag-aalinlangan na sinabi ni Sena na mas mahalaga sa kanya si Dolaik kaysa sa kahit anong handaan o papuri. Masayang inilabas ni Sena ang mga litrato ni Laik, walang tigil siyang nagpupuri at lantaran niyang inamin kung gaano niya ito kamahal. Sa kabilang dako, nakilala naman natin ang mismong dakilang idolo na si Dolaik. Isang araw, sa isang public event, biglang tumalon ang isang fan at pinunit ang kanyang damit. Galit na kinonfront ni Laik ang kanyang manager at tinanong kung bakit hindi naging maayos ang kanyang seguridad. Dito natin nalaman na hindi masaya si Laik sa kanyang buhay bilang isang sikat na idolo. Hindi niya magawa ang kahit anong gusto niya. Palagi siyang pinipilit na pasayahin ang mga tagahanga at laging ipinapakita lamang ang perpekto at magandang panig ng kanyang sarili. Samantala, si Mayong Sena ay abala sa isa pang kaso sa korte. Habang tinatalakay ang kaso, humingi siya sa hukom na ipagpaliban ang paglilitis upang makapag-apela ang nasasakdal. Pagkatapos nito, nagmadali siyang lumabas ng korte, agad na nagpalit ng damit at tumawag sa kanyang kaibigan upang sunduin siya sa motorsiklo at ihatid sa venue ng fan meeting ni Dolaik. Kasabay nito, dumating si Dolaik sa venue ng fan meeting. Nakipagkita siya sa ilang fans at nagbigay ng autograph. Bigla niyang nakaharap ang isang babaeng fan na sobrang obsessed sa kanya, ang babaeng palaging tumatawag sa kanyang telepono. Nagsimula itong sumigaw at tanungin kung bakit niya pinalitan ang kanyang numero. Sa galit, marahas nitong ibinasag ang mesa na may mga gamit sa harap niya. Agad namang pumasok ang security at inilabas ang nagwawalang fan mula sa venue. Matapos ang insidenteng ito, labis na nabigla si Laik at nagkulong sa loob ng banyo. Samantala, sa wakas ay nakarating si Sena sa venue ng fan meeting, ngunit huli na siya. Tapos na ang event dahil sa matinding kabiguan, napaiyak siya. Umuwi si Dolaik at nagsimulang uminom, labis na nababagabag. Maya-maya, napansin niya ang dalawang babaeng fan na lihim na pumasok sa kanyang kwarto. Agad siyang nag-alala, tumawag sa security at ipinadakip ang mga ito. Kinaumagahan, natutulog pa si Dolaik nang bigla siyang magising dahil sa tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Ang gumawa nito ay ang kanyang manager, ang lalaking kumokontrol sa kanya mula noong 10 taong gulang pa lamang siya. Agad sinabi ng manager na may concert siya at inutusan siyang maghanda kaagad. Samantala, sinubukan ni Mayong Sena na bumili ng tiket para sa concert ni Laik, ngunit sold out na ang lahat. Dahil desperado, nakipag-ugnayan siya sa mga taong iligal na nagbebenta ng tiket at nakipagkasundo sa isa sa kanila para bumili sa napakataas na presyo. Nagbayad siya ng kalahati ng halaga bilang paunang bayad at pumayag na ibigay ang natitirang pera kapag nakarating na siya sa venue. Habang papalapit ang oras ng konsyerto, umalis si Laik sa kanyang bahay na nakasuot ng face mask at nagtungo sa lugar ng concert. Pagdating niya roon, napansin niya ang ilang babaeng tagahanga na agad siyang nakilala at nagsimulang humabol sa kanya. Sa kabilang banda, nakilala na ni Sena ang lalaking dapat magbenta sa kanya ng tiket. Gayunpaman, umatras ang lalaki sa kanilang kasunduan. Lihim namang nag-record si Sena ng video na naglalantad na iligal itong nagbebenta ng tiket. Sinubukan ng lalaki na tumakas, ngunit hinabol siya ni Sena at ng kanyang kaibigan. Habang hinahabol nila ang lalaki, biglang nakita ni Sena ang isang taong naglalakad sa unahan at napagkamalan niyang ito ang nagbebenta ng tiket. Nagmadali siyang lumapit dito, ngunit nang pilitin niyang harapin ang tao, napagtanto niyang si Dolaik mismo iyon. Nagulat si Sena at muntik nang sumigaw, ngunit mabilis na tinakpan ni Laik ang kanyang bibig. Sinabihan niya itong huwag sumigaw at huwag siyang sundan. Binalaan din niya si Sena na itigil na ang pagsunod sa kanya. Matapos sabihin yon, iniwan niya ito at tahimik na naglakad palayo. Nang maglaon, nang pumasok si Laik sa backstage upang maghanda sa konsyerto, narinig niya ang kanyang mga kasamahan sa Gold Boys na kinukutya at iniinsulto siya. Inakusahan nila siya ng paggamit ng droga at pinuna ang kanyang pagdating ng huli sa konsyertong dapat sanay kanyang espesyal na pagtatanghal. Nakipagpalitan siya ng maiinit na salita kay Jaehi at ang pagtatalo ay mabilis na naging pisikal na away. Sinubukan silang paghiwalayin ng ibang miyembro, ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Wusong ay natamaan ng nahulog na bagay at malubhang na sugatan. Agad siyang isinugod sa ospital. Samantala, masayang-masaya si Sena sa pag-uwi dahil natupad na ang kanyang pangarap. Sa wakas ay nakilala niya ang kanyang idolo na si Dolaik. Binuksan niya ang kanyang computer at doon niya nakita ang nakakagulat na balitang kumakalat sa social media.
Ayon sa mga ulat, nag-away-away ang mga miyembro ng Gold Boys at si Lahik daw ay galit sa kanyang mga kasamahan at pisikal pa silang inatake. Nang gabing iyon, binisita ni Wusong, isa sa mga miyembro ng Gold Boys, si Lahik. Nag-usat sila tungkol sa mga problema sa grupo habang umiinom ng alak. Sa kalaunan, nakatulog si Lahik. Nang magising siya kinaumagahan, natakot siya nang makita ang walang buhay na katawan ni Wusong sa sahig. Si Wusong ay sinaksak sa tiyan. Samantala, nagising si Sena at naghanda para pumasok sa trabaho. Nagbukas siya ng social media at nagulat sa balitang kumakalat sa lahat ng dako. Ayon sa mga ulat, pinatay ni Do Lahik ang kanyang kaibigan. Agad siyang tumakbo sa istasyon ng pulisya at nakita si Lahik sa loob ng interrogation room. Nakaupo ito roon, nanginginig at nalilito, at ipinaliwanag na buhay pa si Wusong noong gabing iyon at magkasama lamang silang nag-inuman. Sinabi sa kanya ni Sena ang malupit na katotohanan, si Wusong ay pinatay sa sarili niyang bahay at si Lahik ngayon ang pangunahing suspect. Tinanong niya kung may pinaghihinalaan siyang nasa likod ng krimen. Sinabi ni Lahik na pinaghihinalaan niya ang ilang obsesibong babaeng fans, mga hindi stable na tagahanga na ilang beses nang nanggulo sa kanya at lihim pang nakapasok sa kanyang bahay. Labis na nababahala, umalis si Sena sa istasyon, iniisip pa rin ang mga sinabi ni Lahik. Bigla siyang bumagsak sa lupa nang bumalik ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata, noong ang kanyang ama ay naging suspect sa pagpatay at ang matinding sakit na naramdaman niya noon. Habang nakatayo siya roon, naninigas sa kalungkutan, biglang lumitaw si Do Lahik sa tabi niya. Kumanta siya ng mahina, tapos inabot sa kanya ang isang maliit na cellphone at earphones na may recordings ng kanyang mga kanta. Sinabi niyang pakinggan yon tuwing siya ay nalulungkot o na-overwhelm. Mula noon, araw-araw nang nakikinig si Sena sa kanyang mga kanta. Makalipas ang ilang panahon, isang araw, nakita niya si Do Lahik at ang Gold Boys na magkasamang nagpe-perform sa entablado. Sobrang saya niya at buong puso niyang Chinese sila. Mula sa sandaling iyon, naging isa siya sa pinakamalaki at pinakatapat na taga-suporta ni Do Lahik. Samantala, dinala si Lahik sa silid ng investigasyon. Dumating ang mga abogado at investigador at agad siyang pinilit, sinusubukang isisi ang krimen sa kanya at ilarawan siyang mamamatay tao. Paulit-ulit nila siyang hinimok na umamin, ngunit matigas siyang tumanggi. Pagkatapos, sinabi nila sa kanya na ang warrant of arrest ay naisumite na sa hukom. Maya-maya, nalaman ni Sena na ang lahat sa likod ng kasong ito ay pinapatakbo ni Kwak Byung-jun, anak ng makapangyarihang prosecutor na si Kwak Jeong-chul. Gusto ni Kwak Byung-jun na hawakan ang kasong ito upang sumikat at bumuo ng reputasyon sa pamamagitan ng pagkapanalo nito. Sinabi rin kay Sena na lahat ng ibang abogado ay tumangging ipagtanggol si Do Lahik. Sa sandaling iyon, nagpasya si Sena, siya ang magiging abogado ni Do Lahik. Samantala, nakatanggap ng tawag ang manager ni Do Lahik mula sa isang lalaki na nagpadala ng mga larawan ng isang babae at sinabing kahina-hinala ito dahil naroon siya noong gabing nakipagkita si Lahik sa mga tagahanga. Hindi nagtagal, kinausap ni Sena si Lahik at sinimulan siyang tanungin ng seryoso. Binalaan niya ito na kung hindi siya sasagot ng tapat at tumpak, maaari siyang makulong habang buhay. Sinimulan ni Sena ang masusing investigasyon sa kaso upang patunayan ang pagiging inosente ni Lahik at ilayo siya sa kulungan. Pumunta siya sa bahay ni Lahik at maingat na sinuri ang pinangyarihan ng krimen, ang oras ng insidente, at ang katotohanang malakas ang ulan ng gabing nangyari ang pagpatay. Habang iniimbestigahan ang bahay, bigla niyang nakatagpo si Kwak Byung-jun na sinusuri rin ang lugar. Sinubukan nitong kumbinsihin si Sena na si Lahik ang tunay na salarin at sinabing si Lahik lamang ang naroroon nang mangyari ang krimen. Ngunit bigla namang napansin ni Sena ang peklat sa liig ni Kwak Byung-jun at agad niyang napagtanto na siya ang abogadong dating nagsinungaling at umakusang ang kanyang ama ang may kagagawan ng pagpatay. Sa ibang lugar, natagpuan ni Sena at ng kanyang kaibigan ang dalawang babaeng tagahanga na iligal na pumasok sa bahay ni Lahik. Sinimulan nilang interogahin ang mga ito. Ipinaliwanag ng mga babae ng detalyado kung paano sila pumasok sa bahay, kung paano nila naiwasan ang seguridad at mga CCTV, at kung paano nila nakuha ang password sa kwarto ni Do Lahik. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang mga ginawa, sinasabing ang lahat ay dahil lamang sa kanilang pagmamahal at debosyon kay Lahik. Bago magsimula ang pagdinig, maingat na tinuruan ni Sena si Lahik kung paano dapat sagutin ang bawat tanong na itatanong sa kanya. Nang magsimula ang paglilitis, sinabi ni Sena sa taga-usig na may mga obsesibong tagahanga na lihim na pumapasok sa bahay ni Lahik at posibleng kasangkot sila sa krimen. Samantala, sinubukan ni Abogado Kwak na ibahin ang takbo ng kaso upang palabasing si Lahik ang pumatay. Sa kabila nito, ginawa ni Sena ang lahat upang ipagtanggol si Lahik. Formal niyang hiniling na palayain si Lahik mula sa kustodya hanggang matukoy ang tunay na salarin at matagpuan ang matibay na ebidensya. Pagkalabas ng korte, sinabi ni Sena kay Lahik na maaari muna siyang umuwi hanggang may lumabas na malinaw na katibayan. Sabay-sabay na umalis sina Lahik, Sena, at ang kanyang kaibigan. Habang nasa daan, bigla na lamang bumaba si Lahik sa kotse, umupo sa gilid ng kalsada, at nalugmok sa masakit na alaala ng kanyang yumaong kaibigan. Sa tindi ng kalungkutan, nagsimula siyang uminom muli ng alak. Nakita ni Sena ang kanyang kalagayan, dahan-dahan siyang tinulungan tumayo at dinala sa sarili niyang bahay. Napansin ni na Sena at ng kanyang kaibigan na wala si Lahik sa bahay. Tumawag sila sa iba't ibang lugar at nalaman na nasa istasyon pala siya ng pulisya. Agad silang pumunta roon at nakita si Lahik na mahina at nakahiga sa isang bangko sa loob ng istasyon. Sinabi ng mga pulis kay Sena na nakuha nila siya sa kalye, ngunit hindi nila matukoy kung saan siya nakatira, kaya hiniling nila kay Sena na panagutan siya. Isinama ni na Sena at ng kanyang kaibigan si Lahik pauwi sa kanilang bahay.
Habang sila'y nasa daan, seryosong binalaan siya ng kaibigan ni Sena na masyado siyang madaling magtiwala sa tao at maaaring saktan siya ni Lahik. Ngunit iginiit pa rin ni Sena na dalhin si Lahik sa kanyang bahay. Inihiga nila si Lahik sa kama sa kwarto ni Sena. Kahit noon, patuloy siyang binalaan ng kaibigan na huwag magtiwala sa lalaking inakusahan ng pagpatay. Pinakalma ni Sena ang kanyang kaibigan, sinabing kliyente niya si Lahik, determinado siyang ipagtanggol ito at hindi siya naniniwalang gumawa ito ng krimen. Maya-maya, pumasok si Sena sa kanyang kwarto ng mag-isa. Hindi pa rin siya makapaniwala na talagang natutulog si Lahik sa kanyang kama. Napansin niya ang sticker na may pangalan nito at agad niya itong tinanggal upang hindi malaman ni Lahik kung gaano siya kabigat na tagahanga. Dahan-dahan siyang lumapit at nag-aatubiling hinawakan ang kamay nito. Pagsapit ng umaga, nagising si Lahik at nakita si Sena sa kusina. Tinanong niya kung kumusta siya, ngunit sa sandaling iyon, hawak ni Sena ang kutsilyong ginagamit niya sa pagputol ng gulay. Nagpanik si Lahik, inakala niyang papatayin siya at labis na natakot. Mabilis siyang pinakalma ni Sena at ipinaliwanag na nakita niya itong takot at walang magawa sa istasyon ng pulisya, kaya niya ito dinala sa bahay upang protektahan. Tumakbo si Lahik, ngunit ipinakita ni Sena ang mga dokumento ng korte na inihanda niya at nagbabala na kung tatakbo siya, mapipilitan siyang iulat ito. Ngunit hindi pinansin ni Lahik ang kanyang mga salita at lumabas pa rin. Samantala, patuloy ang masusing investigasyon ni Abogado Kwak at ng kanyang grupo sa pagpatay kay Wusong. Sinuri nila kung paano ginamit ang kutsilyo at tiningnan ang bawat detalye ng crime scene, ngunit wala silang nakitang matibay na ebidensya. Ito ay dahil umulan ng malakas noong gabing nangyari ang pagpatay na nagtanggal ng posibleng ebidensya. Habang nangyayari ito, galit pa rin ang mga fans ng Gold Boys at humihingi ng hustisya. Kalaunan, pumunta si Sena sa ahensya ng Gold Boys at nakipagkita sa manager ng grupo. Ipinakilala niya ang sarili bilang abogado ni Lahik. Habang kausap niya ito, naalala niyang isa itong malupit at agresibong tao na madalas sumigaw sa mga fans ng grupo. Iminungkahi ni Sena na posibleng may ikatlong tao noong gabi ng pagpatay, ang kasambahay na nakakaalam ng door code. Ngunit agad itong tinanggihan ng manager, iginiit na mabuting tao ang kasambahay at walang kinalaman sa krimen. Habang nag-uusap pa sila, nakatanggap ng tawag si Sena at dinala upang makilala ang CEO ng kumpanya na si Boseong. Isa siyang malupit na negosyante na kumita ng malaki sa Gold Boys at hindi kailanman binibigyan ng pahinga ang mga miyembro. Tinanong ni Sena kung balak ng kumpanya na kanselahin ang kontrata ni Laik. Sumagot ang CEO na chismis lamang ito sa merkado sa ngayon at wala pang opisyal na desisyon. Tinanong ni Sena kung nagkaroon ba ng alitan sina Boseong at Laik dati. Sumagot ang CEO na walang naunang away sa pagitan nila at normal lamang ang lahat noon. Habang nag-uusap sila, pumasok sina Jaehi at Bin, mga miyembro ng Gold Boys. Tinanong sila ni Sena tungkol sa relasyon nila kay Laik. Nagalit si Jaehi sa kanyang mga tanong at sinabi na narinig niyang nagtatanggol siya ng mga kriminal. Mahinahon pa ring nagtatanong si Sena, ngunit si Jaehi, na galit ay sumigaw na patay na ang kanilang kaibigan at si Laik ang pumatay. Dagdag pa niya, nakipag-away pa si Laik sa kanya noong gabi bago ang insidente. Sa sandaling iyon, naalala ni Sena ang mga chismis online tungkol sa away sa loob ng Gold Boys. Ipinakita ni Jaehi ang video ni Laik na nakikipag-away sa kanyang kaibigan. Nagulat si Sena sa kanyang nakita at agad na umalis. Kalaunan, hinarap ni Laik ang CEO at hiniling na malaman kung bakit kinansela ang kanyang kontrata. Malamig na tinanong ng CEO kung paano namatay si Wusseong. Sumagot si Laik na kahit sabihin niya ang totoo, hindi siya paniniwalaan ng CEO. Inakusahan niya ang CEO na pera lamang ang mahalaga rito. Matapos ang maikling pagtatalo, nalaman ni Laik na kumuha ang kanyang ina ng malaking halaga mula sa kumpanya para sa mga panayam at pamumuhunan. Sa huli, direktang sinabi ng CEO kay Laik na wala na siyang magagawa para sa kanya. Samantala, nakipagkita si Sena sa ina ni Laik at hiniling na itigil ang maraming panayam sa media. Ngunit pera lamang ang nakikita ng ina ni Laik. Malamig niyang sinabi na baka kriminal nga ang kanyang anak. Nagmakaawa si Sena na huwag tingnan ang lahat sa pera lamang at pinaalala na hindi pa napatutunayang may sala si Laik at patuloy pa ang investigasyon. Sa kasamaang palad, tumanggi ang kanyang ina na makinig. Pera lamang ang mahalaga sa kanya. Galit at labis na dismayado, umalis si Sena. Maya-maya, habang naglalakad si Laik sa tulay, napansin ng tatlong binatilyo ang kanyang mamahaling sapatos. Marahas nila siyang inatake. Sinubukan ni Laik na ipagtanggol ang sarili, ngunit wala na siyang lakas. Binugbog siya ng todo at ninakaw ang kanyang sapatos bago tumakbo palayo. Habang hinahanap si Laik, nakita ni Sena ang mga batang lalaki na suot ang kanyang sapatos. Tinanong niya kung saan nila ito nakuha, ngunit tumawa lamang sila ng mapanlait. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kaibigan at binugbog din siya ng mga bata. Nakuha ni Sena ang sapatos at tumakbo palayo. Hindi nagtagal, natagpuan niya si Laik na nakaupo sa lupa. Sinabi nito na puno ng mga boses ang kanyang isip at hindi siya makahanap ng kapayapaan. Malumanay siyang inalo ni Sena at tiniyak na lagi siyang sasama sa kanya. Sa ibang lugar, patuloy na pinag-uusapan ni Abogado Kwak at ng kanyang ama ang kaso ng pagpatay kay Wusseong. Binalaan ng ama ni Kwak na mapanganib na kalaban si Sena at ipinaalala na dati itong nag-aral sa parehong paaralan ni Kwak. Bigla namang naalala ni Kwak ang babaeng dati niyang binubuli noong estudyante pa siya, isang babaeng nagngangalang Sena. Nagsimula siyang magtaka kung siya nga ba ang taong iyon.
Samantala, nagbukas loob sila kay Sena at ikinuwento ang lahat, kung paano pinili ng kanyang ina ang pera kaysa sa kanya, kung paano pinagsamantalahan ang kanyang talento, kung paano nakipagsabwatan ang CEO ng Gold Boys, at kung gaano siya kalapit kay Woo-seong. Masaya silang magkasama hanggang sa sadyang pinaghiwalay sila ng CEO. Ipinaliwanag nila Ik na lahat ng pressure ay napatong sa kanya dahil lamang sa maganda ang kanyang boses. Ipinakita ni Sena kay Laik ang video ng away nila ng kanyang kaibigan, ngunit iginiit ni Laik na biruan at laro lamang iyon. Sa ibang dako, nakikipag-dinner si Kwak sa babaeng ipinakilala ng kanyang kaibigan. Mukha siyang mayabang at awkward sa sosyal at halatang hindi magaling makipag-date. Sinabi ng babae sa kanya na alam niyang mahirap ang kaso, ngunit gusto niyang magtagumpay siya. Aroganting sumagot si Kwak, sinasabing marami na siyang karanasan at wala siyang dapat ipag-alala. Kalaunan, nakumbinsi ni Sena si Laik na dumalo sa burol ni Woo-seong. Sinabi niya na kung hindi siya pupunta, maniniwala ang lahat na siya ang pumatay sa kanyang kaibigan at lubos siyang maling mauunawaan. Sa wakas, pumayag si Laik. Habang umaalis sila, binalaan siya ni Sena na huwag magbigay ng interview at huwag masyadong magpakita ng emosyon. Pumasok si Laik sa simbahan at tahimik na nagpaalam kay Woo-seong, puno ng matinding lungkot ang kanyang mukha. Nang lumabas siya, napaligiran siya ng mga reporter. Sinabi niya sa kanila na umaasa siyang mahuli agad ang tunay na kriminal at labis siyang nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos noon, pumunta sila sa opisina ni Kwak kung saan ipinakita kay Lahik ang CCTV footage mula sa gabi ng pagpatay. Makikita sa video na pumasok si Lahik sa isang tindahan ngunit umalis nang walang binili. Nagulat si Lahik at ipinaliwanag na wala sa tindahan ang alak na gusto niya, kaya umalis siya nang walang binili. Patuloy siyang binomba ni Kwak ng mga tanong, ngunit nananahimik si Lahik tuwing hindi niya alam kung paano sasagot. Agad na pumagit na si Sena at inakusahan si Kwak na nagpapakita ng walang kabuluhang haka-haka na hindi tunay na ebidensya. Isang mainit na pagtatalo ang sumunod. Tinanong ni Kwak si Lahik kung saan siya nagpunta pagkatapos ng gabing iyon. Galit na galit, mabilis na lumabas si Lahik ng opisina. Kahit sinubukan ni Sena na ipitin si Laik tungkol sa kanyang shopping trip, ang sinabi lang niya ay wala raw siyang nahanap na kailangan niya roon, kaya umuwi siyang walang nabili. Sa daan pa uwi, nag-ehersisyo pa raw siya, kaya tumagal ang kanyang biyahe. Gayunpaman, hindi naniwala si Sena at patuloy siyang kinulit hanggang sa mamula ang leeg ni Laik. Palipat-lipat ang tingin ng kanyang mga mata, kaya agad niyang nahalata na nagsisinungaling ito. Nang tama na ituro ni Sena ang mga personal na ugali ni Laik, na tanging mga taong malapit lang sa kanya ang nakakaalam, nagulat siya at inanyayahan siyang bumalik. Dahil doon, nahiya si Sena at nagmamadaling lumakad palayo. Bigla namang dumaan ang isang delivery driver. Dahil dito, kusa siyang yakap ni Laik si Sena na nagpatibok sa kanyang puso. Ngunit sa mismong emosyonal na sandali, biglang sumulpot ang dating nobya ni Laik at niyakap siya, dahilan upang maparalisa siya sa gulat. Kasabay nito, natunto ng pulis ang katotohanan tungkol sa lokasyon ni Laik sa harap ng kotse ng kanyang ex-girlfriend at inakala nilang siya ang may balak pumatay sa kanya. Noong nakaraan, habang namimili si Sena sa supermarket, bigla niyang narinig ang chismis na may relasyon daw si Laik sa isang trainee mula sa parehong kumpanya. Nang marinig iyon, nawalan siya ng gana kahit sa pagkain ng ice cream at agad na bumalik sa loob ng supermarket upang alamin ang buong kwento. Pagdating sa bahay, nakatulala siyang nakaupo sa harap ng computer, magdamag na nagbabasa ng balita online. Dahil sa labis na pag-iisip, halos hindi na siya kumain o uminom. 3 araw siyang nakahiga sa kama dahil lang sa balitang may kinalaman sa pakikipag-date ang kanyang iniidolong si Laik. Hanggang sa mag-text ang kanyang kaibigan na itinanggi na ni Laik ang mga chismis. Agad niyang sinipa ang kumot at ibinuhos ang atensyon sa di. Umiyak siya nang makita mismo si Laik na nagbibigay ng katiyakan sa mga fans na inuuna niya ang kanyang karera kaysa sa pakikipag-date. Pagbalik sa kasalukuyan, nanatili siyang nakatayo roon, nakatulala habang pinapanood ang babaeng mahigpit na yumayakap kay Laik. Gayunpaman, napansin pa rin niya ang isang paparazzi na palihim na kumukuha ng litrato mula sa malayo. Kahit nasa loob na sila ng kotse ni Sena, sinamantala pa rin ng babaeng iyon ang pagkakataon na hawakan at lapitin si Laik upang matugunan ang sarili niyang pagnanasa. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni Laik si Sena na patayin ang dashcam dahil kahit gwapo siya, maingat pa rin siya sa mga ganitong bagay. Pagkababa ni Sena ng kotse, nakipagkita siya sa kanyang kaibigan upang maglabas ng sama ng loob. Sinabi niya na si Huzu na nasangkot sa chismis tungkol sa kanya at kay Laik ay nakaupo mismo sa kanyang kotse. Nang marinig ito, hindi natuwa ang kanyang kaibigan kay Laik at sinubukan siyang payuhan na matanda na ang idolo at normal lang ang pakikisalamuhan nito sa mga babae. Samantala, patuloy na nagtatalo sina Huzu at Laik tungkol sa mga misteryosong pangyayaring naganap. Kahit sinabi na ni Laik kay Huzu na lumayo na siya, tila desidido itong hindi bumitaw. Patuloy pa niyang ikinukwento kung paano niya nakita si Jaehee na bumalik sa dorm matapos makipagkita kay Laik. Bagamat sinasabi sa balita na nasa ospital si Jaehee, hindi nakalimutang idiin ni Huzu ang pagiging totoo ng insidenteng nasaksihan niya. Katatapos lang makipagtalo ni Laik sa kanyang dating nobya nang muli siyang makipagtalo kay Sena. Galit na galit si Sena dahil napakarami niyang itinago sa kanya. May kailangan puntahan si Laik, kaya nangako siyang ipapaliwanag ang lahat pagbalik niya at nakiusap kay Sena na alagaan muna si Huzu. Pagkasabi niya nito, agad niyang kinuha ang binagong motorsiklo ng kaibigan ni Sena at mabilis na humarurot palayo, iniwan ang kaibigan nito na nagkagulo. Pasigaw itong humabol habang tinatakbuhan siya. Samantala, nagtutulungan ng pulis at si Kwak Byung-jun upang siyasatin ang katotohanang lumabas mula sa dashcam footage ng isang sasakyang pag-aari ng Ho Group.
Matapos maihatid ni Sena sa bahay ang istorbo at maibaba ang kanyang kaibigang lalaki sa gitna ng kalsada, inutusan niya itong kunin ang dashcam footage ng taxi. Pagkatapos, pinaandar niya ang makina at humarurot palayo na parang isang malamig at astig na babaeng CEO. Sa kabilang banda, nagtatalo sina Jaehi at ang manager ni Dolaik dahil sa hindi pagkakasundo tungkol sa pag-alis sa grupo. Dahil sa galit, pinalayas niya ang mas batang miyembro na si Yaongbin mula sa bahay. Ngunit sa sandaling iyon, sinipa ni Laik ang pinto at pumasok upang tanungin si Jaehi tungkol sa katotohanang nalaman niya. Sa kabutihang palad, tumayo ang mas batang miyembro at kinumpirma na sabay silang naospital noong gabing nangyari ang masamang sinapit ni Wusong. Dahil sobrang tensyonado ng sitwasyon, hinilan ng manager si Laik palabas upang makipag-usap ng pribado. Sa huli, umalis pa rin si Laik ng bigo kahit sinubukan niyang personal na beripikahin ang mga katotohanan. Samantala, nakaupo si Sena sa kanyang opisina at pilit na pinagdudugtong-dugtong sa isip ang lahat ng pangyayaring naaalala niya. Ilang araw siyang nanatiling tulala at parang wasak ang puso, kaya napansin ito ng kanyang mga katrabaho at walang tigil sa chismis. Matapos ang matagal na pag-iisip, nagpa siya siyang magpakatatag. Habang tinatasa ang lapis, ibinulong niya sa sarili na kailangan niyang ihiwalay ang emosyon sa trabaho. May nagsabi sa kanya na kasamahan na may lumabas na litrato ni Laik at Huzu na magkayakap sa harap mismo ng opisina ng prosecutor. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Sena ng tawag mula kay Laik. Tinanong niya ito tungkol sa bagong artikulo at sinabing kailangan itong ipabura agad. Halatang kinakabahan ang tono ni Laik, kaya nakaramdam si Sena na may mali. Matapos silang magpaalam sa tawag, agad siyang tumayo at nagsimulang kumilos. Samantala, isinampal ni Kwak Byung-gyun ang isang litrato sa mukha ng kanyang kasamahan upang mahuli itong nagkasala sa sinadyang pag-aayos ng pagkikita nila ni Huzu. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Huzu na kumuha ng impormasyon tungkol sa kaso mula mismo kay Byung-gyun. Diretsahan ding sinabi ni Byung-gyun sa kasamahan na may malapit na koneksyon si Jaehi sa kaso ni Wusong at nagbanta pa bago malamig na umalis. Sa panahong ito, personal na hinanap ni Laik ang mamamahayag upang takutin itong burahin ang artikulo. Ngunit tila may matagal na itong sama ng loob. Pinilit niya si Laik na lumuhod at humingi ng tawad. Habang ikinukwento ng mamamahayag ang katotohanang napilitan siyang pumirma sa isang hindi patas na kontrata dahil kay Huzu at tinalikuran pa ang kanyang ina, dumating si Sena at narinig ang buong usapan. Nang tuluyang mapuno si Laik at muntik nang mawalan ng kontrol, agad na sumugod si Sena upang pigilan ang sitwasyon. Isinuot niya ang kanyang abogada mode at buong tapang na tumabi kay Laik upang ipagtanggol siya. Matapos sermunan ang mamamahayag, sabay silang umalis. Ngunit hindi pa rin pinalampas ni Sena ang pagkakataon na pagalitan si Laik dahil sa matinding galit niya. Sa alaala ni Laik, malinaw na nakita kung paano palihim na nakikipag-usap si Wusong kay Huzu sa telepono matapos niya itong hindi pansinin. Kahit nahuli niya ito, patuloy pa rin itong nagkaila at sinabing ginagawa lang niya yon para sa ikabubuti ni Laik dahil ayaw niyang madamay si Huzu sa pagsisimula ng kanyang solo activities. Habang nagtatalo ang dalawang magkaibigang parang magkapatid, nasaksihan ito ni Jaehi. Nang na-stress si Laik dahil kay Huzu at iniiwasan si Wusong, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Huzu. Palihim siyang nakipagkita sa kanya sa isang convenience store upang tuluyang putulin ang kanilang ugnayan. Kahit umiiyak si Huzu at paulit-ulit na inaalala ang nakaraan, nagkunwari si Laik na masama at iniwan siya. Hindi niya inakala na maglalakas loob si Huzu na sagasaan siya gamit ang kotse. Ngunit marahil dahil may kaunting pagmamahal pa, bigla itong nagpreno at mabilis na umalis. Kalaunan, dinala ni Laik si Sena sa mismong lugar kung saan nangyari ang insidente upang humingi ng tawad sa pagtatago ng maraming bagay. Naunawaan din ni Sena na ginawa lamang niya yon upang protektahan si Wusong. Nag-usat silang dalawa ng bukas ang loob upang ayusin ang lahat at humingi ng tulong si Laik kay Sena. Samantala, iniinteroga si Huzu ni Kwak Byung-gyun gamit ang mga nakalilitong tanong. Ngunit kalmado siyang sumagot at nagawa pang magtanong pabalik. Sa huli, nabaligtad ang sitwasyon at si Huzu naman ang pumwersa kay Byung-gyun gamit ang matatalas na argumento at ang mga personal niyang nasaksihan. Tungkol naman kay Jaehi, nang mahuli siya ni Yaongbin na may kausap sa telepono, ibinuhos niya ang galit niya sa inosenteng tao. Mahigpit niyang pinagalitan ang mas batang miyembro saka malamig na umalis. Kakauwi pa lamang ni Sena at balak pa sanang ipaalala kay Laik na nagugutom siya at bababa muna sa kusina para kumain nang bigla niyang makita ang gwapong lalaki na nagpapalit ng damit. Habang litaw ang kanyang six-pack abs labis itong ikinatuwa ni Sena, ngunit nahiya rin siya at agad na ibinaling ang tingin. Balak na sana niyang tumakbo palayo dahil nagtatampo siya kay Laik, ngunit hinabol siya nito upang suyuin at inalok na tulungan siya sa trabaho. Sa sandaling iyon, tapat niyang ipinahayag na mula ngayon ay magiging honest na siya sa kanya at wala nang itatago. Matapos masilayan ng ebis ng gwapong lalaki, nakaramdam si Sena ng kaba at init ng pakiramdam, kaya halos hindi na siya makapag-isip ng maayos. Nagmamadali siyang umalis upang ilubog ang sarili sa sariling pantasya. Matapos magpabalik-balik sandali, nagpa siya si Laik na bumaba sa kusina upang tingnan kung may makakain sa refrigerator. Bigla niyang nakita ang ilang larawan ni Sena noong bata pa siya at napansin niyang gusto rin niyang pagmasdan ang ngiti nito. Habang nag-ikot siya sa bahay, may nakita siyang isang sticky note sa ilalim ng tumpok ng mga dokumento na nagsasaad na hindi si Laik ang salarin. Nang mabasa niya ito, napangiti siya, ngunit hindi niya nakalimutang patayin ang ilaw bago tuluyang umalis. Samantala, sinusubukan siyang tawagan ng kaibigan ni Sena, ngunit walang sumasagot. Maya-maya, bigla siyang lumitaw at kumuha ng isang lata ng beer mula sa ref sa kanyang kwarto.
Habang umiinom, pinag-usapan nila ang trabaho tungkol sa testimonya ni Huzu na nakita raw niya si Jaehi sa dorm kahit sinasabi nitong nasa ospital siya. Hiniling ni Sena sa kanyang kaibigan na suriin ito ng mabuti. Nang mapasigaw si Sena sa sakit, agad namang naghanap ang kanyang kaibigan ng first aid kit upang gamutin siya. Ngunit ang kapalit nito ay ang titulong Friend Zone Forever dahil nauwi na naman siya sa pakikinig sa mga reklamo ni Sena tungkol kay Laik. Kahit pilit niyang sinasabi ang totoo tungkol kay Laik, tila para kay Sena, patuloy pa rin itong nagniningning na parang bituin sa langit. Kahit nakita niyang kinakausap ni Laik ang kanyang ex, hindi pa rin niya ito kinainisan. Dahil dito, napaisip ang kanyang kaibigan kung paano siya nagiging ganoon kabulag sa pag-ibig. Pag-uwi ni Sena, nakita niyang nakatulog si Laik sa ibabaw ng mesa. Marahil, higit kanino man, siya ang taong pinakamamahal si Laik. Kung hindi lang dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan, sana ay magkasama sila. Tahimik siyang lumapit sa natutulog na si Laik. Dahan-dahan niyang itinaas ang daliri upang haplusin sana ang buhok nito. Kung maaari lang, gusto kong bumalik sa panahong malayo pa tayo sa isa't isa, bulong niya sa sarili. Pumatak ang kanyang mga luha habang naalala ang malulungkot na alaala nilang dalawa. Sa sandaling iyon, naisip niyang sana ay hindi na lang sila nagkakilala, parang mga estranghero. Mananatili na lamang sana siyang isang tagahanga sa audience na masayang pumapalakpak sa kanyang tinig sa entablado. Hindi pa rin alam ni Laik na ang babaeng buong pusong nagpoprotekta sa kanya ay labis na nasasaktan. Pagkagising niya, tanging isang manipis na kumot ang nakita niyang nakabalot sa kanya. Wala na si Sena sa paligid. Kaya nagmadali siyang maglibot sa bahay habang tinatawag ang pangalan nito. Pagkatapos, dumating ang kaibigan ni Sena na may mabigat na ekspresyon. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang bungkos ng mga personal na gamit na mismong si Sena ang pumili para kay Laik, mula sa toothbrush hanggang sa gamot, lahat ay mainat niyang inihanda. Mas kilala pa raw siya ni Sena kaysa sa matalik niyang kaibigang matagal nang nasa tabi niya. Padabog na inilapag ng kaibigan ang mga gamit sa mesa, halatang naiinggit at galit. Inis siya dahil hindi naintindihan ni Laik kung gaano siya pinahahalagahan ni Sena. Hindi pa rin talaga alam ni Laik kung gaano siya kamahal ni Sena. Pinakanalilito ang kaibigan kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga ni Sena kay Laik, na tila nawalan na ng lahat, lalo na't may espesyal din siyang nararamdaman para sa abogadang laging tumutulong sa iba. Noong araw na namatayan siya ng mga magulang, dumalo si Sena sa burol. Sa halip ng mga salita ng aliw, isang candy lamang ang ibinigay niya. Marahil, may espesyal na kahulugan yon para sa kanya, lampas pa sa love triangle na ito. Ngunit ang agarang problema ay kung paano lilinisin ang pangalan ni Laik sa kasong pagpatay. Pumunta si Laik sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Sena. Pagkakita pa lamang niya rito, agad siyang lumapit. Nakaramdam si Sena ng bahagyang kaba, ngunit agad niyang ibinalik ang profesional na pag-ugali. Ang taktika nila ngayon ay isang biglaang pag-atake. Muling umiti ng may kumpiyansa si Sena habang hawak ang mga dokumentong inihanda niya. Nakangasimot si Kwak Beomgyun nang makita ang dalawang hindi inaasahang bisita. Tinanggap niya ang ebidensya ni Sena, ngunit hindi siya nabahala dahil may katulad na kopya na siya. Ngunit agad namang naglabas si Sena ng panibagong ebidensya na may kinalaman sa video na naglalaman ng call history ni na Manager Sang at Wusong, pati na rin ng testimonya ni Manager Sang. Sa kanyang telepono, nakita ang maraming ebidensya, kabilang ang mga tala ng tawag sa pagitan ng CEO ng grupo at ni Jaehi. Sinabi ni Sena na kung may sala si Laik at ang kaibigan niya, dapat sana ay may ebidensya tulad ng sandata o mga tawag sa telepono na may kaugnayan sa krimen, ngunit wala ni isa man dito. Dagdag pa niya, nakita ni Wusong si Laik at Huzu pagkatapos ng kanilang pagpupulong na nagpapatunay na wala silang kinalaman sa pagpatay. Gayunpaman, mariing tumutol si Kwak na nagsasabing maaaring nagkita sila upang pagplanuhan ang pagpatay. Naging mainit ang pagtatalo. Sa huli, umalis sina Sena at Laik. Habang naglalakad palayo, sinabi ni Laik na hindi pa tapos ang isyu tungkol kay Jaehi. Pinatahan siya ni Sena, sinasabing huwag mag-alala at walang masamang mangyayari. Bigla na lamang niyakap siya ni Laik. Nataranta si Sena at hindi alam ang gagawin. Nang makabawi, taos-pusong nagpasalamat si Laik sa lahat ng tulong niya. Sa sandaling yon, lumapit si Kwak kay Sena at kinausap siya. Sinabi niya na lumaki na siya at nagbago ng husto kaya hindi na siya mukhang batang babaeng dating kaklase niya. Malamig na sumagot si Sena, sinabing talagang nagbago na siya at natuto na siyang makitungo sa mga hayop na tulad niya. Ngumisi si Kwak at sinabing alam niya kung bakit pinili niya ang kasong ito, gusto niyang maghiganti sa kanya, ngunit hindi raw siya magtatagumpay. Sumagot si Sena na mukhang nag-aksaya siya ng oras sa mga bagay na walang kinalaman sa kaso at dapat siyang magtuon sa paghuli ng tunay na kriminal. Pagkatapos ay umalis siya. Sabay na sumakay sa kotse sina Sena at Laik. Biglang tinanong ni Laik kung sinong lalaki ang mas gusto niya, ang kasama niya sa bahay o ang nakikita niya sa opisina. Naguluhan si Sena at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Patuloy siyang pinilit ni Laik, tinatanong kung ex niya ba ang lalaki sa opisina. Dahil dito, sobrang nagalit si Sena. Sumigaw siya na ang lalaki ay isang tanga na dati lamang niyang kaklase at walang nangyari sa pagitan nila. Habang patuloy siyang sumisigaw, bigla silang naaksidente. Nasangkot si Sena sa isang malubhang aksidente at agad na isinugod sa ospital. Matapos ang mahabang panahon sa koma, sa wakas ay nagmulat siya. Nang makita ni Laik na gising na siya, tuwang-tuwa siya at agad na tinanong ang kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, pumasok din ang kaibigan ni Sena at tinanong kung paano nangyari ang aksidente. Ipinaliwanag ni Laik na ayon sa doktor, may bali ang braso ni Sena, ngunit wala namang ibang malubhang pinsala. Habang nagsasalita pa siya, napansin niyang pilit na umuupo si Sena kahit may sugat.
Dahil sa pagkabalisa, tumakbo si Laik upang tawagin ang nurse at sinabing gising na si Sena. Habang kausap niya ang nurse, bigla niyang napansin ang maraming reporter sa labas ng silid. Nagpanik siya, nagtago, at mabilis na bumalik sa loob. Sinabi niya kay Sena na naghihintay ang mga reporter sa labas at kailangan nilang lihim na umalis. Tiniyak ni Sena sa nurse na ayos lang siya at gusto na niyang umalis. Sinabihan din niya ang kaibigan na tapusin ang pag-aasikaso ng anumang natitira. Pagkatapos, tahimik at maingat, tumakas ng magkasama sina Sena at Laik. Sumakay sila sa taxi, ngunit maraming reporter ang humabol sa kanila, sabik na magkalat ng chismis. Kinabukasan, dumating ang assistant ni Kwak at nagulat na nakumpirma niyang naroon si Jae-hee sa crime scene noong gabi ng pagpatay na nangangahulugang totoo ang sinabi ni Huzu. Naalala ni Kwak ang mga sinabi ni Huzu noon at agad niyang inutusan ang assistant na imbestigahan si Jae-hee ng mabuti. Kasabay nito, iniutos din niya na ipagpatuloy ang investigasyon kay Laik. Iginiit niya na pareho silang imbestigahan hanggang may umamin sa krimen. Samantala, nasa taxi pa rin sina Sena at Laik. Sugatan ang braso ni Sena at sobrang protektibo si Laik sa kanya. Sinabi niya sa driver na bagalan at mag-ingat sa pagmamaneho. Pagdating sa bahay, napansin ni Laik na nahihirapang maglakad si Sena at agad niya itong tinulungan. Tumanggi si Sena, ngunit iginiit ni Laik at binuhat siya. Patuloy siyang lumalaban, sinasabing ibaba siya dahil mabigat siya at sumasakit ang likod ni Laik. Nagulat si Laik at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang likod. Mabilis itong tinakpan ni Sena, sinasabing karaniwang sakit lamang ito na nararanasan ng matatanda. Habang nagtatalo sila, umupo na si Sena sa upuan, ngunit nagsimulang sumakit ang likod ni Laik. Sinabi ni Sena na hindi ba niya sinabi na huwag siyang buhatin. Matigas na sumagot si Laik na hanggang gumaling siya, kailangan niya siyang protektahan. Humingi ng paumanhin ang ama ni Kwak sa lahat ng nangyari. Sa bahay, inihanda ni Laik ang mga kailangan ni Sena. Habang tumitingin sa paligid, napansin niya na maraming gamit sa bahay ang may larawan niya na ikinagulat niya. Bigla niyang narinig si Sena na sumigaw at tumakbo papunta sa banyo, kaya agad niya itong sinundan at tinanong kung ayos lang siya. Lumabas si Sena at sinabing okay lang siya. Gusto niyang patuyuin ang kanyang buhok, kaya dahan-dahang hinila siya ni Laik papunta sa balkonahe upang matuyo ito sa ilalim ng araw. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Laik na iwasan muna ni Sena ang pagligo hanggang sa ganap siyang gumaling. Naprotesta si Sena, sinasabing aamoy siya ng masama kung hindi siya maliligo at imposible raw iyon. Naalala ni Laik na narinig niyang tinawag ni Kwak si Sena ng isang nakakainsultong palayaw tungkol sa amoy. Tinanong niya kung bakit niya hinayaang tawagin siya ng lalaking iyon sa ganoong paraan. Ipinaliwanag ni Sena na mali lamang ang palayaw at hindi ibig sabihin na mabaho talaga siya. Dagdag pa niya, baliw daw ang lalaking tumawag sa kanya ng ganoon. Nagalit si Laik at ininsulto si Kwak, sinasabing siya ang marumi at wala itong karapatang insultuhin si Sena. Natawa si Sena at natuwa siya nang makita kung gaano siya katapang ipagtanggol ni Laik. Umupo sila sa hapagkainan, ngunit tila abala pa rin ang isip ni Sena sa kaso. Mahinahon na sinabi ni Laik na subukan niyang kumain at huwag pabayaan ang sarili. Nag-usat sila sandali at binanggit ni Laik na napansin niyang lahat ng gamit sa bahay ay may larawan niya. Sinubukan ni Sena na iwasan ang paksa, ngunit kaswal na sinabi ni Laik na normal lamang iyon dahil marami na raw tao ang bumibili ng mga gamit na may mukha niya noon. Habang nagpapatuloy ang usapan, sinabi ni Laik na hindi niya maintindihan kung bakit siya nagustuhan ng mga tao. Sumagot si Sena na dahil mabait siyang tao. Pinuri naman siya ni Laik pabalik at tinawag siyang matalinong abogada. Nagbukas si Laik at sinabi na gusto lamang siya ng mga tao bilang miyembro ng Gold Boys, hindi dahil sa tunay niyang pagkatao. Inamin niya na iisa lamang ang taong tunay na nagprotekta sa kanya at wala na ang taong iyon ngayon. Sinabi rin niya kay Sena na hindi siya nito mahal at umaasa siyang hindi siya masasaktan sa kanyang mga salita, ngunit maaaring mangyari iyon. Hindi alam ni Sena kung ano ang isasagot kaya nanatili siyang tahimik. Pagkatapos, dumating ang kaibigan ni Sena sa garahe. Tinanong niya ang mekaniko kung normal lamang ang aksidenteng nangyari sa kotse ni Sena o kung sinadya yon ng iba. Ipinaliwanag ng mekaniko na may nagtangkang butasin ang gulong, ngunit hindi nila alam kung sino ang gumawa. Pagkatapos niyon, ikinuwento ng kaibigan ni Sena ang lahat ng nangyari. Idinagdag niya na pati ang kamera ng kotse ay kamakailan lamang pinatay. Biglang naalala ni Sena kung bakit niya pinatay ang kamera noong araw na lumabas siya kasama si Laik at ang kaibigan niya. Samantala, nagising si Laik at napansin na nag-uusap sina Sena at ang kaibigan niya sa labas. Halatang nagsiselos siya nang makita si Sena kasama ang ibang lalaki at tahimik siyang nakinig sa kanilang usapan. Sinabi ng kaibigan ni Sena na tiningnan niya ang mga kamera sa parking lot ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, hinihinala pa rin niya na si Laik ang may pakana na baka siya mismo ang nagbutas ng gulong upang magmukhang may gustong pumatay sa kanya. Hindi naniwala si Sena sa paratang na ito. Hindi nila alam, naririnig ni Laik ang lahat. Tinanong ni Sena ang kaibigan niya kung may tunay siyang ebidensya. Inamin nito na haka-haka lamang na nagkukunwaring inosente si Laik at umaarte lamang na biktima. Mariing tinanggihan ni Sena ang teoryang ito. Ipinaalala niya sa kaibigan na ilang beses na niyang ipinagtanggol si Laik kahit noong naaresto ito dahil sa mga akusasyon ng pagnanakaw. Malinaw niyang sinabi na hindi siya naniniwala na mamamatay tao si Laik. Ikinuwento rin niya kung paano siya iniligtas ni Laik noong araw ng aksidente. Habang nakikinig si Laik, dagdag pa ni Sena na alam niyang hindi perpekto si Laik, ngunit hindi nito kayang gumawa ng ganoong bagay at ipagtatanggol niya ito hanggang sa huli. Sa kabilang dako, iniinteroga ni Kwak si Jae-hee.
Itinanggi ni Jae-hee na nasa pinangyarihan siya ng krimen, ngunit ipinakita ni Kwak ang CCTV footage bilang ebidensya. Inakusahan siya ni Kwak ng pagsisinungaling at sinabing malinaw na kasangkot siya sa krimen. Nagalit si Jae-hee at nagsimulang sumigaw, galit na tinatanong kung paano siya matawag na kriminal. Iginiit niya na si Laik ang tunay na mamamatay tao at sinabihan si Kwak na siya na lamang ang habulin. Sumagot si Kwak na walang matibay na ebidensya ang nagpapatunay na si Laik ang pumatay. Patuloy na sumisigaw si Jae-hee at iginigiit ang kanyang pagiging inosente. Makalipas ang ilang araw, ganap nang gumaling si Sena sa pinsala sa kanyang braso. Patuloy siyang tinutulungan ni Laik at mukhang masaya silang magkasama. Naghahanda na si Sena at ang kanyang kaibigan para pumasok sa trabaho. Habang paalis sila, sinubukang sumunod ni Laik, ngunit sinabi ni Sena na manatili muna siya sa bahay dahil pupunta siya sa opisina. Sinabi rin ng kaibigan niya kay Laik na huwag sumama at ipagpapatuloy niya ang investigasyon kung sino ang may pakana ng aksidente. Pagkatapos ay umalis silang dalawa. Sa ibang lugar, may isinasagawang interview sa mga babaeng sobrang obsessed na fans ni Laik. Ipinakita ang CCTV footage at tinanong sila kung bakit sila naroon sa lugar na yon. Sa sandaling yon, pumasok sina Sena at Laik sa opisina. Nagtago ang mga babae, ngunit malinaw na naalala ni Laik kung gaano sila kalupit at mapuot, pati na ang kanilang mga magulang. Habang nagkukunwaring inosente, bigla nilang ininsulto si Laik, tinawag siyang masama at mamamatay tao, at binatikos siya ng matindi. Pumagitna ang kaibigan ni Sena at matapang na sumagot, sinasabing may namatay at mahalaga ang dahilan. Sumagot ang dalawang babae na wala silang pinatay, ngunit iginiit na namatay ang tao dahil kay Laik. Inakusahan ni Sena ang mga babae na sila ang nasa likod ng aksidente sa kotse, ngunit pinigilan siya ni Laik at sinabihang iwanan na lamang ang mga ito. Matapos ang mahabang pagtatalo at mainit na paghaharap, umalis sina Sena at Laik. Tinanong ni Sena si Laik kung bakit tumanggi siyang ipaaresto ang mga babae. Ipinaalala niya na nang pumasok ang mga ito sa kanyang bahay, hindi man lamang niya iyon inireklamo. Galit niyang tinanong kung bakit patuloy niyang ipinagtatanggol ang mga baliw na babaeng iyon. Mahinahon na sumagot si Laik na kung ire-report niya ang mga ito, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na gagawa pa ang mga ito ng mas maraming kasinungalingan tungkol sa kanya at ikakalat iyon sa internet. Dagdag pa niya, wala silang karapatang sirain ang dignidad ng isang tao at ayaw niyang saktan nila si Sena gaya ng ginawa sa kanya. Pagkatapos nito, umalis si Laik at iniwan si Sena. Maya-maya, nakatanggap si Sena ng tawag mula sa kanyang boss at pumunta sa opisina nito. May isa pang abogado roon. Sinabihan si Sena na kailangan na niyang umatras sa kaso ni Laik. Nagulat siya at tinanong ang dahilan. Sinabi nila sa kanya na maraming bagay ang inihayag ni Jae-hee sa interogasyon. Natigilan si Sena. Binalaan nila siya na malapit nang lumubog ang kanyang barko at dapat niyang iwanan ang kaso bago ito tuluyang gumuho. Sinabi rin nila na maaaring makasira sa kanyang reputasyon ang kasong ito at lubhang mapanganib. Ngunit hindi si Sena ang babaeng umaatras dahil sa takot. Matigas niyang pinutol ang usapan at sinabing kahit pa tumaob ang mundo, hindi niya iiwan ang kasong ito. Ano man ang mangyari, ipaglalaban niya ang katarungan at ipagtatanggol ang taong naapi. Galit siyang lumabas ng opisina. Pumasok si Sena sa kanyang opisina kung saan naghihintay si Laik. Tinanong siya nito kung bakit mukhang balisa siya. Sinabi ni Sena na haharapin nilang dalawa ni Jae-hee ang investigasyon at may hinala siyang magiging huwad na saksi si Jae-hee na posibleng magsinungaling laban sa kanila. Tinanong ni Laik kung ano ang kinalaman ni Jae-hee sa lahat ng ito. Tinanong naman ni Sena si Laik kung ano sa tingin niya ang alam ni Jae-hee at kung ano ang maaaring sinabi nito sa kanila. Iminungkahi ni Laik na makipagkita kay Jae-hee bago ang interview, ngunit ipinaliwanag ni Sena na illegal iyon at sapat na ang dami ng problemang kinakaharap nila. Sinabi niya na dapat silang manatiling nakatuon at maghanda ng mabuti para sa interogasyon. Pagkatapos nito, nakipagkita sina Sena at Laik kay Bin, isang miyembro ng Gold Boys. Tinanong nila siya kung ano ang sinabi ni Jae-hee sa interview at bago nito. Noong una, sinubukan ni Bin na itanggi ang lahat. Mahinahon na sinabi ni Sena na sabihin na lamang niya ang kanyang nalalaman. Ipinaliwanag ni Bin na magkasama sila ni Jae-hee sa ospital ng gabing iyon. Nakita ni Jae-hee ang maraming mapanghusgang komento tungkol sa kanya online at naniwala na ang palabas ni Laik ay nakakasakit sa kanya. Labis na nagalit si Jae-hee sa mga chismis online at matagal na siyang naiinggit sa pagmamahal ng mga tao kay Laik. Dagdag pa ni Bin, nang magising siya kalaunan ng gabing iyon, napagtanto niyang umalis na si Jae-hee sa ospital. Nang subukan niyang tawagan ito, naka-off ang cellphone ni Jae-hee. Tinanong ni Sena kung alam niya kung saan nagpunta si Jae-hee ng gabing iyon at sinabi ni Bin na hindi niya alam. Tinanong nila kung bakit siya nagsinungaling kanina. Inamin ni Bin na sinabi ng CEO na sabihin nilang nasa ospital sila. Nang marinig ito, nagalit si Laik at biglang umalis. Sinabi ni Sena kay Bin na tatawagan niya ito mamaya at umalis din siya. Tinanong ni Sena si Laik kung bakit siya labis na nagalit. Ipinaliwanag ni Laik na magkaibigan sina Jae-hee at Bin mula pa sa simula ng grupo at hindi siya naniniwalang sinasabi ni Bin ang buong katotohanan. Tinanong ni Sena kung bakit sila nagkagalit ni Jae-hee. Inamin ni Laik na madalas niyang sinaktan si Jae-hee noon at sinisigawan ng masama kaya nagsimula ang kanilang alitan. Sinabi niya na bata pa siya noon, hindi pa hinog at masama ang trato niya sa iba. Pagkatapos, tinanong niya kung paano mapagkakatiwalaan ang isang taong tulad niya na dati ay napakabrutal. Tumingin si Sena sa kanya at mahinang sinabi na nagtitiwala siya sa lahat ng sinasabi niya. Pagkatapos, ipinakita ni Sena kay Laik ang kakaibang puno sa kanyang bakuran. Sinabi niya na kung may magsisinungaling, yayanigin ang puno, ngunit kung totoo ang sinasabi, mananatili itong hindi gumagalaw.
Ipinatong ni Laik ang kanyang kamay sa puno at sinabing hindi niya pinatay ang kanyang kaibigan. Hindi gumalaw ang puno kahit kaunti at nanatiling ganap na tahimik. Habang patuloy silang nag-uusap, dumating si Huzu. Tumawa siya ng mapangutya at sinabing ganoon ba ang paraan niya ng pagganap bilang abogado. Hinawakan niya ang kamay ni Laik, ngunit agad itong binawi ni Laik. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Sena at sinabing siya ang babaeng may karapatang humawak ng kanyang kamay. Naiwang walang masabi si Huzu at hindi makapagsalita. Pagkatapos noon, hinila ni Laik si Huzu sa isang tabi upang makapag-usap sila ng pribado. Sinabi niya na gusto niyang lumayo ito sa kanyang buhay at hindi na niya gustong makita pa ang mukha nito. Si Huzu, halatang galit, ay tinanong kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Sena. Sinabi ni Laik na sa ngayon, si Sena lamang ang taong pinagkakatiwalaan niya at ang tanging taong matatag na nakatayo sa kanyang tabi. Galit na umalis si Huzu at sumakay sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho palayo, bumaha ang mga alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga panahong magkasama sila ni Laik at ang masakit na sandali ng kanilang paghihiwalay. Sa kabilang banda, magkasamang umuwi sina Sena at Laik. Sinabi ni Laik kay Sena na handa siyang gawin ang lahat ng hihingin sa kanya, kabilang ang anumang interview, at gusto niyang manatili sa tabi niya hanggang sa malutas ang sitwasyon dahil wala na siyang ibang maaasahan sa ngayon. Kinaumagahan, dumating sila sa lugar ng investigasyon at interogasyon. Doon, iniinteroga si Jaehi dahil pinaghihinalaan din siya sa pagpatay kay Wusong. Sinabi ni Jaehi na noong huling gabi, pinuntahan siya ni Wusong sa ospital at gusto nitong makipagkita kay Laik pagkalabas niya. Kasabay nito, ipinaalam ng abogado kay Laik na ginamit ni Wusong ang pangalan ng kanyang ina upang itago na nakikipagkontrata siya sa ibang kumpanya at balak niyang iwanan ang Gold Boys. Pagkalabas ng korte, sinabi ng abogado na si Mr. Choi kay Jaehi na may nakabinbin pa siyang interview at hindi pa siya malaya dahil hindi pa malinaw kung sino talaga ang salarin. Samantala, nagmamadaling lumabas si Laik sa korte, labis na galit. Agad siyang nagtungo sa lugar kung saan nakatira ang kanyang ina kasama si Sena. Nakita niya ang kanyang ina na nagsusugal at sinigawan niya ito dahil ginamit ang kanyang pangalan upang pumirma ng kontrata sa ibang kumpanya nang walang pahintulot, umutang ng malaki at nagbigay pa ng panayam kay Abogado Chion. Pagkatapos, nagmaneho si Sena kasama si Laik at sinabing dadalhin niya ito sa isang espesyal na lugar. Dinala niya ito sa tuktok ng isang gusali kung saan may malaking screen na nagpapakita ng larawan niya kasama ang Gold Boys. Ang display ay inilagay ng kanyang mga taga-suporta. Sinabi ni Sena kay Laik na marami pa ring taong sumusuporta sa kanya, naniniwala sa kanyang pagiging inosente at palaging nandyan para sa kanya. Nang makita ito ni Laik, hindi niya napigilan ang kanyang luha at labis siyang naantig. Sa ibang lugar, sa bahay ng mga miyembro ng Gold Boys, sinabi ni Bin kay Jaehi at sa manager na ayaw na niyang tumira roon matapos ang lahat ng nangyari. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Kalaunan, sinabi ni Laik kay Sena na gusto niyang makausap ang CEO ng Gold Boys dahil alam niya ang issue sa kontrata na kinasasangkutan ng kanyang ina at ang mga bagay na may kinalaman sa grupo. Samantala, nakipagkita si Sena kay Huzu. Hiniling ni Huzu kay Sena na makipagtulungan sa abogado ng kanyang kumpanya dahil gusto niyang tulungan si Laik at inamin niyang mahal niya ito sa loob ng 10 taon. Ngunit tumanggi si Sena na magtrabaho sa bagong kumpanya dahil may trabaho na siya sa iba. Nakipagkita si Laik sa kanyang manager at tinanong kung may alam ba ito tungkol sa bagong kontrata na binanggit ni Jaehi. Sinabi ng CEO na wala siyang alam tungkol dito, ngunit tutulong siya hanggat kaya, basta patunayan muna ni Laik na siya ay ganap na walang kasalanan. Pagkatapos noon, nakipagkita si Sena sa isa sa mga abogado na kasama niyang nagtatrabaho. Nalaman niya na ang lalaking ito ang sumuporta sa kanya noong bata pa siya at nag-iisa matapos maakusahan ang kanyang ama sa pagpatay at makulong. Tinanong niya kung bakit gusto nitong hawakan ang kaso ni Laik, kung dahil baka hawig ito ng kaso ng kanyang ama o may iba pang dahilan. Naalala ni Sena ang pag-uusap nila ng kanyang ama sa bilangguan, kung saan tinanong niya kung talagang pumatay ito. Sumagot ang ama, kung sasagutin kita, maniniwala ka ba sa akin? Ngunit hindi niya yon nasagot. Dahil dito, ngayon ay gusto na niyang maniwala kay Laik. Nang gumabi na, sabay umuwi sina Laik at Sena. Hindi makatulog si Laik dahil gising pa si Sena at bukas pa ang ilaw. Lumapit siya rito at nagpa siyang mag-usap sila. Gusto rin niyang malaman ang tungkol sa buhay ni Sena dahil alam na nito ang lahat tungkol sa kanya, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol dito. Nagtanong siya tungkol sa mga libangan nito. Sinabi ni Sena na wala siyang libangan, itinatago ang katotohanang si Laik mismo ang kanyang hilig. Tinanong niya kung anong pagkain ang gusto nito at sinabing mahilig siya sa gimbap. Tinanong niya kung gusto niya ang musika at sumagot siya ng kahit hindi iyon totoo dahil ang tunay niyang hilig ay ang mga kanta ni Laik. Kalaunan, kahit napakagabi na, inilabas siya ni Laik at dinala sa isang lugar na may tugtugan. Sinabi niya na ipapakita niya kung bakit hilig ng mga tao ang musika. Nagsimula siyang tumugtog at ipinaliwanag ang himig, ritmo, at kung paano nakapagpapakalma ang mga kanta. Pagkatapos, kumanta siya ng isang awitin na kinakanta niya noon pa noong bata pa siya, kahit hindi na niya ito ganap na matandaan. Kinabukasan, nakatanggap si Sena ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsabing may natuklasan ito tungkol kay Jaehi. Agad na lumabas ng bahay si Sena. Pinigilan siya ni Laik at kinuha ang susi, sinabing naiinip na siya sa bahay at gusto niyang lumabas. Gayunman, nagtungo si Laik sa supermarket at bumili ng mga groceries. Pagkatapos, tinawagan niya ang babaeng nagpalaki sa kanya at tinanong kung paano gumawa ng gimbap dahil gusto niyang ihanda ito para sa isang tao. Samantala, nakipagkita si Sena sa lalaking pumirma ng kontrata sa kumpanya ng ina ni Laik.
Sinabi niya rito na mali ang paggamit ng pangalan ng isang tao, lalo na ng taong walang kaalaman, para sa pagpirma ng kontrata. Isinulat ni Laik ang mga hakbang sa paggawa ng gimbap ayon sa paliwanag ng babae, ngunit hindi niya mahanap ang bigas. Dahil dito, tinawagan niya ang kaibigan ni Sena upang itanong kung nasaan ito at sinabi ng kaibigan na maghanap lamang sa paligid ng bahay. Habang hinahanap ang bigas, binuksan ni Laik ang pribadong silid ni Sena. Doon, nakita niya ang mga larawan mula sa pagkabata ni Sena at ang mga bagay na hilig nito. Habang patuloy siyang naglilibot, aksidente niyang nabuksan ang kahon na itinago ni Sena na naglalaman ng mga litrato niya at mga bagay na nagpapakita ng suporta at pagmamahal nito sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Sena at nakita si Laik na nakaupo sa sahig na nagkalat ang mga laman ng kahon. Tumingin siya kay Sena at hiniling na ipaliwanag niya ang lahat. Inamin ni Sena na totoo ang lahat at talagang tagahanga siya ni Laik. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit si Laik, na galit, ay nagsabing ipinagkanulo siya ng lubusan dahil nagsinungaling ito at sinabing ipinagtanggol lamang siya dahil naniniwala siyang inosente siya. Ngunit ngayon, malinaw na ipinagtanggol siya dahil lamang tagahanga niya ito at sinusuportahan siya. Tinanong ni Laik kung ipagtatanggol pa rin siya ni Sena kung hindi ito taga-suporta niya. Pagkatapos, umalis siya ng bahay at tumakbo sa kalye habang umiiyak, kasabay ng pag-alala sa mga unang salitang sinabi ni Sena sa kanya at kung paano siya nito pinapanatag at hinihikayat noon. Samantala, si Sena, wasak at puno ng pagsisisi, ay naupo sa sahig, napapaligiran ng mga bagay na itinapon ni Laik. Habang nakaupo siya roon, lumapit ang kaibigan niyang si Chongji at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Sena na nalaman na ni Laik ang lahat. Sinabi ng kaibigan niya na bakit hindi pa niya itinapon ang mga iyon kung abogado lamang siya ni Laik. Ipinaliwanag ni Sena na sinubukan niyang itapon ang lahat ng may kinalaman kay Laik, pati ang pagsunog ng mga alaala, ngunit hindi niya magawa. Siya ang unang lalaking minahal niya at kung itatapon niya ang mga alaalang iyon, hindi na babalik ang dating kaligayahan. Kaya napagpasyahan niyang ilagay ang lahat ng gamit sa isang kahon at itago sa isang silid. Sa kabilang banda, bumalik si Laik sa kanyang bahay at nakita ang dati niyang kasamahan sa trabaho na nagsabi na umalis na sina Jaehi at Bin. Pagkatapos, tinawagan ng manager ang lalaking iyon at inutusang hanapin agad si Jaehi bago siya matagpuan ng pulisya. Kinabukasan, nakatanggap si Sena ng tawag na nagsasabing nawawala si Jaehi. Agad siyang tumakbo papunta sa korte. Sa kabilang dako, ini-interview si Laik ni Abogado Choi at tinatanong kung alam niya kung nasaan si Jaehi at iba pang detalye. Habang nagaganap ang interview, dumating si Sena at sinubukang sabihin sa abogado na hindi dapat kausapin si Laik nang wala siya, ngunit tinanggihan ni Laik ang kanyang pakikialam. Paglabas nila, sinabi ni Laik kay Sena na hindi na siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Pinilit ni Sena na ipaliwanag na bilang abogado lamang siya kumilos at walang kinalaman ang pagiging fan sa kanyang ginagawa. Ngunit sinabi ni Laik na ang pagkakamali niya ay hindi lamang ang pagsisinungaling, kundi pati ang pagpapaniwala sa kanya sa mga kasinungalingang iyon. Sinabi niya na mula ngayon, hindi na siya magiging abogado niya. Si Sena, na nabigla at nasaktan, ay nanatiling nakatayo roon. Sa sandaling iyon, lumapit ang kalabang abogado, kinutya siya, at sinabing hindi siya makakapantay o mananalo ngayon na hindi na siya abogado ni Laik. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ni Sena si Huzu at hiniling na magkita sila. Nang magkita sila, hiniling ni Sena na tulungan siya at maging abogado ni Laik. Pumayag si Huzu at sinabing mula ngayon, siya na ang bahala sa kaso at kakatawan kay Laik bilang abogado. Sa kabilang banda, tinawagan ni Bin si Laik at sinabing nawawala si Jaehi at umalis na sa bahay. Pag-uwi ni Sena, naalala niya ang panahong nakatira si Laik sa kanya at ang kanyang mga biro at tawa. Pagkatapos, napagpasyahan niyang itapon muli ang lahat ng alaala niya tungkol sa kanya. Kinuha niya ang mga supot na may lamang mga larawan at itinapon sa basurahan. Samantala, sinabi ni Abogado Chion sa kanyang mga tauhan na ang pagkawala ni Jaehi ay pabor sa kanilang kaso dahil maaari na nilang isisi ang lahat kay Laik at tuluyan siyang akusahan. Sa ibang lugar, nakita si Jaehi na nakikipag-usap sa telepono ng gabi na. Sinabi niya na alam niyang hindi si Laik ang may pakana, na hindi rin niya pinatay si Bin at na walang problema sa pagitan nito at ni Wusong. Sinabi rin niya na ang tanging taong naiwan sa bahay ay si Wusong at tinanong kung ano ang pumipigil sa kanya na sabihin ang lahat sa pulisya. Sumagot ang lalaki at tinanong kung nasaan siya ngayon. Samantala, habang pinipirmahan ni Laik ang papeles na nagkakansela ng kontrata nila ni Sena, may bagong abogado na lumapit at sinabing ibinigay ni Sena ang numero nito. Sinabi ni Laik na hindi na niya kailangan ng tulong at pinaalis ito. Pagkatapos, lumabas si Laik at nakita si Huzu na naghihintay sa kanya. Nag-usat sila at sinabi ni Huzu na tanggapin niya ang tulong nito kahit bilang kaibigan lamang, ngunit tumanggi si Laik. Tinanong ni Huzu kung bakit niya ito tinatanggihan, kung dahil mahal pa rin niya si Sena o may iba pang dahilan, ngunit umalis na lamang si Laik nang hindi sumasagot. Kinaumagahan, si Sena, pagod at may sakit, ay binisita ni Chongjae. Binigyan niya ito ng gamot at sinabihang magpahinga at huwag munang pumasok sa trabaho, ngunit iginiit ni Sena na aalis siya dahil kung mananatili siya sa bahay, mag-isip at kakausapin lamang niya ang sarili niya. Sinabi ni Chongji na hindi ba niya napapansin kung paano siya nagiging abala kapag palagi siyang nag-iisip tungkol kay Laik at kung gaano siya nag-aalala para kay Sena. Idinagdag niyang alam niyang para kay Sena, parang pamilya lamang siya. Dahan-dahang binawi ni Sena ang kanyang kamay at sinabing alam niya ang gustong ipahiwatig nito, ngunit huwag nitong lalagpasan ang hangganan ng pagiging magkapatid. Pagkatapos nito, umalis siya.
Naalala ni Sena ang unang pagkakataon na nakilala niya si Changjae, noong malungkot ito at binigyan niya ng tsokolet, ang tsokoleteng naging paborito nito mula noon at palaging kinakain tuwing nalulungkot. Kalaunan, nang sila'y tumanda na, muli silang nagkita, si Sena bilang isang abogada, at si Changjae bilang isang suspect sa kasong kanyang ipinagtatanggol. Pumasok si Sena sa trabaho at nanatili sa kanyang opisina buong araw hanggang gabi. Maya-maya, may lumapit na kasamahan at sinabi na noong gabi ng event ng Goldie Entertainment, nakita niya si Abogado Huang na iniimbestigahan ang mga sinabi ni Jaehi tungkol sa mga pagbabago sa kontrata ng Gold Boys. Nangyari ito ilang sandali bago ang pagpatay. Sinabi rin niyang may mga pagbabagong isinasagawa sa kontrata at kung may matuklasang nagtaksil, ang taong iyon ay nasa matinding panganib. Idinagdag niya na dapat malaman ito ni Laik kahit hindi na siya abogado nito dahil makatutulong ito sa kanya. Pagkatapos noon, umalis si Sena sa trabaho. Si Laik, na nakatayo sa harap ng gusali, ay nakita si Sena at sinundan siya. Umupo si Sena sa isang coffee shop at tinawagan si Laik, ngunit agad niyang pinutol ang tawag nang mapansing malapit lamang pala ito. Umalis siya, sumakay ng taxi, at nagtungo sa lugar kung saan tumutugtog si Laik tuwing gabi. Nagsimula siyang magpatugtog at uminom habang patuloy siyang sinusundan ni Laik. Pagkatapos umalis sa lugar ng musika, naglalakad siya pauwi habang kinakanta ang kanyang mga kanta at patuloy pa ring sinusundan ni Laik. Pagpasok niya sa bahay, tumalikod na sana si Laik, ngunit napansin niya ang mga supot ng basurang itinapon ni Sena na naglalaman ng mga litrato at bagay na may kaugnayan sa kanya. Kinuha niya ang isang sombrero mula sa loob ng supot. Maya-maya, nang umuwi si Sena ng gabi, humilata siya sa kama at agad na nakatulog. Tinawagan siya ni Jaehi, ngunit hindi siya nakasagot dahil mahimbing na siyang natutulog. Samantala, nakita si Huzu kasama ang kanyang ama. Sinabi niya na nalaman nitong naging abogado siya ni Laik at gusto nitong iwanan niya ang lahat at bumalik sa Amerika. Sinabi ni Huzu na palagi siyang pinupuna dahil ipinanganak siya sa labas ng kasal at natatakot ang ama niyang mapahiya ang pamilya. Idinagdag niyang dati ay pinilit siyang iwanan si Laik at ginawa niya yon. Ngayon, tinanong niya kung ano pa ang gusto nito sa kanya. Sa kabilang dako, 2 lalaki at isang pulis na nakatayo sa daan ang nakakita ng isang aksidente at sinimulang hilahin ang sasakyan palabas ng kanal. Buong maghapon, tinawagan ni Laik si Jaehi, ngunit hindi ito sumasagot. Maya-maya, tinawagan siya ni Bin at ibinahagi ang nakakagulat na balita. Kinabukasan, pagkagising ni Sena, nakita niya ang maraming missed call mula kay Jaehi. Habang tatawag na sana siya, isang detektib ang tumawag at nagtanong kung nakausap niya si Jaehi dahil siya ang huling tinawagan nito kagabi. Sinabi ng detektib na naaksidente si Jaehi. Nakita ni Sena sa balita sa TV na si Jaehi ay naaksidente kagabi, nawalan ng malay at pinaghihinalaang nagtangkang magpakamatay. Nagmadali sila papunta sa ospital kung saan dinala si Jaehi. Nabigla at natakot siya nang marinig ang doktor na nagpapaliwanag ng kalagayan ni Jaehi sa CEO. Bigla siyang pumasok at sumigaw, tinatanong kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan. Agad siyang hinila ng CEO, ngunit desperado siyang makita si Jaehi. Sinabihan siya ng CEO na umalis bago siya makita ng mga reporter, ngunit iginiit ni Laik na malaman ang katotohanan. Pagkatapos nito, sinabi ng CEO na natagpuan ng pulisya ang isang sulat kung saan inamin ni Jaehi na siya ang pumatay sa kanyang kaibigan. Samantala, nakipagkita si Sena sa detektib na namamahala sa kaso ni Jaehi. Sinabi sa kanya na tumawag si Jaehi sa maraming tao, kabilang siya at si Laik, ngunit ang tanging sumagot ay ang CEO. Tinanong ni Sena kung ilang minuto nag-usap ang CEO at si Jaehi. Sinagot ng detektib na hindi talaga sila nag-usap, sinagot lamang ang tawag at agad na ibinaba. Binanggit ni Sena na narinig niyang nag-iwan ng sulat si Jaehi. Kinumpirma ng detektib na sa sulat, inamin ni Jaehi ang pagpatay at ang balak niyang magpakamatay. Tinanong ng detektib kung bakit siya tinawagan ni Jaehi. Sinabi ni Sena na hindi niya alam, ngunit nag-iwan ito ng voice message at gustong sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay. Sa kabilang dako, pinuntahan ni Kwak Byung-jun ang kanyang ama at sinabi na nabigo siya sa kaso dahil inamin ni Jaehi ang krimen. Pinakalma siya ng ama at pinayuhang manatiling matatag. Sinabi nitong naranasan na rin niya ang ganitong mga kaso at hindi dapat basta sumuko. Hinikayat siyang lumaban hanggang sa huli. Matapos mapilitang umalis sa ospital, si Laik, luhaan at puno ng kawalan ng pag-asa, ay naglakad mag-isa sa mga kalye, inaalala ang huling beses na narinig niya ang boses ni Jaehi sa telepono. Bumuhos ang ulan habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Malalim na ang gabi. Nagmamaneho si Sena patungo sa kanilang lugar. Pagsapit ng umaga, nakita ni Laik si Sena na nakahiga sa tabi niya. Nagulat siya at saka naalala kung paano siya sinagip nito mula sa ulan. Napag-isip-isip niya na mabait pala itong tao. Magkatabi silang naupo at sinabi ni Laik na naniniwala pa rin siyang hindi pumatay ang kaibigan niyang si Jaehi. Sinabi ni Sena na natagpuan ng pulisya ang liham kung saan umamin si Jaehi na siya ang may sala at siyang mamamatay tao, kaya sarado na ang kaso. Ngunit tumanggi pa ring maniwala si Laik. Ipinaliwanag ni Sena na kung natukoy na ang salarin at umamin na ito, napakahirap nang buksan muli ang kaso at maaaring gumuho ang lahat. Sa kabilang dako, tinanong ng manager ng Gold Boys ang CEO tungkol sa pagbabalik ni Laik dahil idineklara na siyang inosente. Ngunit ang CEO, na punang kayabangan, ay nagsabing mabuti raw ang insidenteng ito para kay Laik at mababawi niya ang kanyang reputasyon dahil dito. Inutusan niya ang manager na dalhin si Laik sa kanya kaagad. Kinabukasan, naghahanda si Sena para pumasok sa trabaho, ngunit hiniling ni Laik na sumama siya upang magkasama nilang imbestigahan ang kaso ni Jaehi. Sabay silang umalis at nagtungo sa lugar kung saan naaksidente si Jaehi.
Doon, nalaman nilang walang CCTV camera sa lugar at ang dashcam ng kotse ni Jae-hee ay nakapatay noong gabi ng aksidente. Habang naglalakad sila patungo sa wasak na kotse, muntik nang madulas si Sena ngunit nasalo siya ni Like. Pareho silang nagulat at napahiya. Sa sandaling iyon, nakita nilang may tumatawag kay Like, ngunit hindi niya ito sinagot. Labis siyang nalungkot at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, pumunta sina Sena at Like sa hotel kung saan tumigil si Jae-hee. Kinausap nila ang receptionist at tinanong kung nakita niya si Jae-hee noong gabing iyon. Sinabi ng receptionist na dumating si Jae-hee sa hotel nang nagmamadali at umupa ng isang kwarto. Nais sana niya itong kausapin, ngunit nang mapansin niyang may problema sa mood nito, napagpasyahan niyang iwanan na lamang ito mag-isa. Maraming tanong si Sena, kabilang kung may nakasalubong ba si Jae-hee sa hotel. Sinabi ng receptionist na wala at nag-isa lamang ito sa kanyang kwarto. Tinanong din ni Sena kung may CCTV footage, ngunit sinabi ng receptionist na kinuha na ng pulisya ang lahat ng recordings. Umalis sina Sena at Like sa hotel. Pagkatapos, dinala ni Like si Sena sa lugar kung saan unang nagsimulang mag-perform ang Gold Boys. Ikinuwento niya ang kanilang kasaysayan, kung paano sila nagsimula at ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Ngunit sinabi ni Sena na alam na niya ang lahat ng iyon. Dinala naman ni Sena si Like sa lihim na lugar ng Gold Boys na tinatawag na Forest of Hope. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pangarap na isinulat nila roon noong unang nabuo ang grupo at kung paano nagsulat ang bawat miyembro ng kanilang sariling hiling. Ibinahagi rin niya kung paano bumabalik si Jae-hee sa lugar na ito tuwing may problema upang alalahanin ang nakaraan. Nakita nila ang maliit na pisara kung saan nakasulat na ang Gold Boys ay palaging mananatiling isa. Sa huli, umalis sina Sena at Like at napansin nilang sarado na ang gate ng kabubatan. Hiniling ni Like kay Sena na mag-usap muna sila. Naglakad sila patungo sa isang tahimik na lugar sa loob ng kabubatan at naupo, ngunit malamig ang hangin. Inalok ni Like ang kanyang jacket, ngunit tumanggi si Sena. Pagkatapos, sinabi ni Like na nakita niyang itinapon ni Sena ang lahat ng kanyang gamit at mga larawan, kabilang ang pulang cap na ibinigay niya noon na may mahalagang alaala sa kanya. Ikinuwento niya kung paano, noong nasa mahirap siyang kalagayan, may batang babaeng lumapit sa kanya at binigyan niya ng cap na hindi niya alam noon na si Sena pala yon. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya noong araw na yon. Sinabi ni Sena na sa araw na yon, namatay ang kanyang ama sa bilangguan at hindi nagtagal ay namatay rin ang kanyang ina dahil sa matinding shock. Humingi ng paumanhin si Like at sinabi niyang hindi niya alam na siya pala yon. Sinabi ni Sena na noon ay kinamuhian niya ang mismong buhay, ngunit si Like ang naging dahilan kung bakit bumalik ang kanyang kaligayahan. Pinasalamatan niya ito sa patuloy na paniniwala at pagtindig sa kanyang tabi. Matapos ang mahabang pag-uusap at tawanan, nakatanggap si Sena ng tawag mula sa hotel kung saan tumigil si Jae-hee. Agad silang umalis at nakipagkita sa isa sa mga empleyado na nagtrabaho sa hotel noong gabing iyon. Tinanong ni Sena ang lalaki kung ano ang kanyang nakita. Sinabi nito na narinig niyang si Jae-hee ay nakikipagtalo ng malakas sa telepono at paulit-ulit na binabanggit ang salitang CEO. Nagulat sina Sena at Like at agad na umalis sa lugar. Habang nagmamaneho, naalala ni Sena ang sinabi ng kanyang boss na pinaghihinalaan nito ang CEO ng Gold Boys at naniniwalang siya ang nasa likod ng lahat. Napagpasyahan ni Sena na sabihin kay Like ang lahat, ngunit hindi ito madaling paniwalaan ni Like. Sinabi ni Sena na maging siya ay nahihirapan ding paniwalaan ang lahat ng ito. Pinuntahan ni Sena at Like ang CEO at tinanong kung ano ang alam nito tungkol sa pagtatangkang magpakamatay ni Jae-hee at kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Woo-sung. Sinabi ng CEO na may mga katotohanang napakasakit at tinanong kung handa silang marinig ang totoong nangyari. Sumagot si Like na handa siyang marinig ang lahat ng itinatago nito. Pagkatapos nito, pinatugtog ng CEO ang recording ng usapan nila ni Woo-sung. Matapos iyon, sinabi ng CEO na wala siyang alam kung sino ang pumatay kay Woo-sung. Tinanong niya si Like kung siya ba ang pumatay sa kanyang kaibigan. Nagalit si Like at agad na umalis sa lugar. Pagka-uwi ni Like at Sena, nagsimulang ikwento ni Like kung paano laging nasa tabi niya si Woo-sung at kung gaano ito katapat bilang kaibigan. Labis siyang nalungkot kaya sinimulan siyang aliwin ni Sena at pasiglahin ang kanyang loob. Samantala, naramdaman ni Kwak Byung-gyun na nabigo siya sa kaso, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na huwag sumuko hanggang sa huli. Kinabukasan, nakatanggap si Like ng tawag mula sa manager ng team na hinikayat siyang bumalik sa grupo. Mukhang nababalisa si Like, ngunit sa huli ay sinabi niyang babalik siya, kahit alam niyang hindi siya magtatagal doon. Naghahanda na si Sena para pumasok sa trabaho at nagpaalam kay Like. Sinabi niya na kung nalulungkot siya sa bahay, maaari siyang maglakad-lakad sa labas. Sumagot si Like na ayos lang at kaya niyang manatili roon mag-isa. Pagkatapos ay umalis si Sena. Habang nag-iisa si Like sa bahay, nagpadala si Huzu ng mensahe na nais siyang makita sa huling pagkakataon. Nagkita sila at sinabi ni Huzu na babalik na siya sa Amerika. Ipinakita niya ang larawan nilang dalawa at ikinuwento kung gaano sila kasaya noon. Ipinakita rin niya ang tiket sa eroplano at hiniling na sumama si Like upang balikan ang dati nilang buhay at saya. Tumanggi si Like at sinabi na nais niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay doon. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nang gabing iyon, umuwi si Sena dala ang paboritong manok ni Like. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang kaibigan at masaya silang tatlong nagsalo-salo sa hapunan habang nagkukwentuhan. Pagkatapos ng hapunan, nagsimulang maghugas ng pinggan si Like at sinabi na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganoong kasiyahan at napakaganda raw ng panahong iyon. Tinanong siya ni Sena kung ano ang gagawin niya kung siya ay isang ordinaryong tao.
Dinala nila Ik si Sena sa paaralang pinasukan niya noong bata pa siya at sinabi na yon ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. Ipinakita niya ang silid-aralan kung saan siya dating nag-aaral at nagbahagi ng maraming alaala. Dinala rin niya si Sena sa cafeteria ng paaralan kung saan siya dating kumakain at pinag-usapan nila ang mga pagkain gusto niya. Umorder sila at kumain ng magkasama. Pagkatapos nito, dinala naman ni Sena sila Ik sa lugar na minahal niya noong kabataan. Pinanood nila ang mga isdang lumalangoy sa tubig at magkasamang tumawa. Ikinuwento ni Sena kung paano siya dating pumupunta roon at gumugugol ng ilang oras doon noong bata pa siya. Bigla nilang napansin ang isang batang babaeng nakatingin sa kanila mula sa itaas, kaya nagtago sila ng nakakatawa. Pagkatapos ay nagsimula silang magtinitigan sa mata ng isa't isa. Pagkatapos nyon, nagtungo sila sa unang lugar kung saan sila nagkita. Sinabi nila Ik kung gaano kahalaga para sa kanya ang paggugol ng oras kasama si Sena roon. Ibinahagi niya na kung hindi siya nasa tabi niya sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay, hindi siya magiging ganito kasaya ngayon. Kapag kasama niya si Sena, pakiramdam niya ay isa siyang mahalagang tao. Patuloy silang naglakad sa sariwang hangin at nag-enjoy sa sandali. Habang pauwi sila, sinabi nila Ik na napakaganda ng araw. Sumagot si Sena na nag-enjoy din siya at gustong-gusto niya ang oras na magkasama sila at ang makita ang kaligayahan nila Ik. Naghanda na si Sena na umalis nang biglang sinabi nila Ik na mahal niya siya. Nagulat si Sena. Inulit nila Ik na alam niyang biglaan iyon, ngunit hindi na niya kayang itago ang kanyang damdamin. Lumapit siya at malinaw na sinabi na mahal niya si Sena. Opisyal na ipinagtapat nila Ik ang kanyang pagmamahal at sinabing handa siyang maghintay kahit hindi pa siya agad masagot. Nalito at naguluhan si Sena, hindi alam ang sasabihin dahil sa biglaang pangyayari. Pag-uwi nila, pareho silang hindi nakatulog buong gabi, iniisip ang isa't isa. Maya-maya, may isang taong nakitang nakatayo sa harap ng bahay ni Sena ng gabing iyon at tahimik na umalis. Kinabukasan, pagkagising ni Sena, nakita niya ang liham na iniwan nila Ik. Sa liham, sinabi nitong aalis na siya sa bahay. Pinasalamatan niya si Sena sa katapatan at suporta at sinabing hindi nagbago ang pagmamahal niya rito. Ipinaliwanag niya na nais lamang niyang harapin ang buhay mag-isa at ayaw na niyang maging pabigat pa. Sa trabaho, patuloy na bumabalik sa isip ni Sena ang mga salitang sinabi nila Ik. Hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang nararamdaman nito para sa kanya at naisip niyang baka nagkamali lamang ito sa pag-unawa sa sariling damdamin. Sa kabilang banda, bumalik si Like sa dati niyang buhay at sariling tahanan. Ipinabatid sa kanya na inilipat na si Jaehee sa ICU at wala pa ring malay. Pumunta si Like sa ospital upang bisitahin si Jaehee at tinugtog ang kantang paborito nito noon. Samantala, nagdala si Lawyer Chong ng mga dokumento sa kanyang ama na nagsasaad na sangkot umano si Like sa pagpatay at sa mga aksidente ni Do Hyung at Jaehee. Sinabi niyang isusumite niya ang kaso sa korte at siya mismo ang hahawak nito. Sa kabilang banda, habang nasa bahay si Sena, nakita niya ang cap na iniwan ni Like. Nagpasya siyang ibalik ito kahit nag-aalangan siya at ayaw na sana niyang harapin muli si Like. Habang naghahanda siyang umalis, biglang lumapit si Chongji at tinanong kung saan siya pupunta na ganoon ang suot. Nag-alok itong siya na lang ang maghahatid ng cap kay Like, ngunit tumanggi si Sena at sinabing siya na mismo ang magdadala nito. Samantala, nais ding puntahan ni Like si Sena, kahit ipinangako niya sa sarili na hindi siya makikipagkita hanggat wala itong malinaw na sagot. Gayunpaman, palihim pa rin siyang nagtungo sa bahay ni Sena. Nang makita niyang palabas na ito ng bahay, nagtago siya sa likod ng kanyang kotse. Napansin ni Sena ang kakaibang kotse na nakaparada at tiningnan ang plaka nito. Nang silipin niya ang loob, nakita niya si Like. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon, ngunit nagkunwari itong walang alam at tinanong naman kung saan siya pupunta sa oras na yon. Sinabi ni Sena na ibabalik lamang niya ang cap at gusto rin niyang maglakad-lakad dahil maganda ang panahon. Iniabot niya ang cap at tumalikod upang umalis. Ngunit bumalik siya at tinanong kung naghihintay pa rin ba si Like ng sagot mula sa kanya. Hindi siya nakasagot at umalis na lamang dahil siya'y kinakabahan at nalilito. Naghiwalay silang dalawa ngunit kapwa sila masaya. Sumakay si Like sa kanyang kotse at umalis habang bumalik naman si Sena sa loob ng bahay. Sa law firm, napapansin ng mga katrabaho ni Sena na madalas na siyang umuwi ng gabi at nagkakamali sa trabaho, mga bagay na hindi niya dating ginagawa. Pagdating ni Sena sa opisina, sinabi ni Isol na kumakalat sa social media ang chismis na nagsasama raw sila ni Do Like at may lihim na relasyon. Kasabay nito, tinawagan ng manager ni Like si Sena at tinanong kung totoo raw na nagsasama sila ni Like. Tinawagan naman ni Like si Sena at tinanong kung nakita niya ang kumakalat sa social media. Pagkatapos nito, tinawagan ni Sena si Chongji at humingi ng tulong upang protektahan si Like at huwag muna itong lumabas dahil mahigpit na siyang binabantayan ng fans at media. Samantala, lalo pang dumami ang masasamang chismis tungkol kay Sena. Sinasabi ng mga tao na abogado siya ni Like na nagsasama sila na anak siya ng isang mamamatay tao at ngayon ay ipinagtatanggol pa niya ang isa pang mamamatay tao. Nakipagkita si Sena sa kanyang boss na nagsabing hindi siya masaya sa mga kumakalat na chismis tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Sena na ang dahilan kung bakit siya nananatili sa tabi ni Do Like ay dahil ang musika nito ang tumulong sa kanya noong mga panahong nalulumbay at nag-isa siya matapos mamatay ang kanyang ama, at dahil matagal na rin niya itong sinusuportahan bilang isang tagahanga. Sa kabilang banda, naisa nang puntahan ni Like si Sena, ngunit pinigilan siya ng kanyang manager at sinabihang huwag pumunta dahil puno ng mga reporter at galit na fans ang lugar. Iginiit ni Like na gusto lamang niyang tulungan si Sena dahil ito ang nahihirapan dahil sa kanya. Nagtipo ng mga galit na tagahanga at mamamahayag sa lugar kung saan nagtatrabaho si Sena, hinihiling na lumabas siya.
Nagalit ang ilan sa kanyang mga katrabaho at sinabing lahat ng gulo ay dahil sa kanya, ngunit sinabi ni Sena na lalabas siya upang harapin ang mga tao at kausapin ang press. Tinanong siya ng mga reporter kung totoo bang nakatira siya kasama si Dulike. Sumagot siya na iyon ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang abogado at tungkulin niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente. Tinanong din siya kung may relasyon ba sila ni Like. Bago pa siya makasagot, may biglang sumigaw na anak daw siya ng isang mamamatay tao at nagsimula ng maghagisan ng mga bagay ang mga tao. Sa sandaling iyon, dumating si Dulike at hinarangan ang batong muntik ng tumama kay Sena. Agad niya itong inilayo mula sa lugar. Sumigaw si Sena kay Like at tinanong kung bakit siya pumunta roon. Sumagot si Like na kailangan niyang protektahan si Sena dahil palagi naman siyang pinoprotektahan nito. Pinaandar ni Like ang kotse at dinala si Sena sa isang tahimik at liblib na lugar, isang maliit na hotel sa probinsya. Kumuha sila ng isang kwarto at nagpahinga roon upang pansamantalang magtago mula sa publiko. Kumain silang dalawa at nagpasalamat si Like kay Sena sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Humingi siya ng tawad dahil nadamay si Sena sa gulo dahil sa kanya at dahil sa kanya rin nalaman ng mga tao ang masakit na nakaraan ng ama ni Sena. Ikinuwento ni Sena kay Laik ang pagdurusa niya ng akusahan ang kanyang ama bilang mamamatay tao at mamatay ito sa bilangguan. Nagsimula siyang umiyak at mahigpit siyang niyakap ni Laik. Pagsapit ng gabi, nakatulog si Laik sa sofa. Lumapit si Sena at umupo sa tabi niya, pinagmamasdan siya habang inaalala kung paano siya nito pinoprotektahan at ang sandaling ipinagtapat nito ang pagmamahal. Nagising si Laik at nakita si Sena na nakaupo sa tabi niya. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa at naghalikan. Kinaumagahan, nagluto si Laik ng kape para kay Sena. Nag-usat sila sandali at sa wakas ay inamin ni Sena na mahal din niya ito. Pagkatapos, tumanggap si Sena ng tawag mula sa kanyang boss na nagsabing nagsampa ng kaso si Prosecutor Kwak laban kay Dulaik at sinasamantala ang sitwasyon, lalo na ang iskandalo sa social media. Nagmadali sina Sena at Laik pabalik sa lungsod at nagtungo sa korte. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama sa kaso hanggang hating gabi. Kalaunan, tinanong ni Sena si Laik kung nasaan siya noong gabing in-interview siya at nang umalis siya sa bahay nito. Sinabi ni Laik na sinundan niya siya ng gabing iyon, sinundan siya pagkatapos ng trabaho, nakita siyang umiinom at narinig siyang kumakanta sa kalye. Nagalit si Sena dahil nabanggit niya ito sa korte nang tanungin kung nasaan siya ng gabing iyon. Ipinaliwanag ni Laik na sinundan lamang niya siya dahil nangungulila siya ng gabing iyon. Tinanong niya si Sena kung nangungulila rin ba ito habang umiinom at naglalakad mag-isa. Sinabi niyang buong gabi niya itong iniisip. Habang patuloy nilang nirerepaso ang mga file, ipinakita ni Sena ang mga larawang kuha ng pulisya sa bahay ni Laik. Kabilang doon ang isang batong may diamante. Sa kabilang banda, si Jaehi, na nasa ospital, ay sa wakas nagising mula sa koma. Agad na umuwi si Laik, binuksan ang safe, at kumuha ng mga hikaw na kahawig ng kinuha ng pulisya. Sinabi niya kay Sena na napagtanto na niya kung sino ang dumating sa kanyang bahay noong gabi ng pagpatay. Pagkatapos, nakatanggap si Laik ng tawag mula kay Bin na nagsabing gising na si Jaehi. Agad na nagtungo sa ospital sina Sena at Laik. Si Jaehi, na nalilito pa, ay nagtanong kay Laik kung bakit ito naroon at kung nasaan si Huzu. Sinabi ng doktor na kailangan munang magpahinga ang pasyente at pinaalis sila. Pagkalabas, nagtaka sina Sena at Laik kung bakit binanggit ni Jaehi si Huzu. Sumakay sila sa kotse at ipinaliwanag ni Laik kay Sena na ang kwintas na ipinakita niya ay Perez, ang isa ay nasa kanya at ang isa ay kay Huzu. Ibinigay iyon ni Huzu noong magkasintahan pa sila at nang maghiwalay sila, ikinandado niya ang sa kanya sa isang kahon. Sinabi ni Sena na kung si Huzu ang pumasok sa bahay noong gabing iyon, dapat nila itong i-report sa pulisya. Sumagot si Laik na lalo pang naging komplikado ang lahat dahil matagal bago nila natuklasan ang katotohanan. Pagkatapos, ibinaba niya si Sena sa bahay nito at nagpaalam sila sa isa't isa. Kalaunan, habang umiinom ng kape si Sena, tinawagan siya ni Changji at tinanong kung gising pa siya dahil may ipapakita ito sa kanya. Ipinaliwanag nito na sinuri nila ang mga CCTV camera ng mga kapitbahay dahil may mga taong nagulat na nakarinig ng ingay noong gabing iyon. Ipinakita niya kay Sena ang isang video mula sa CCTV. Makikita sa footage ang isang taong naglalakad sa hardin ng bahay sa gitna ng malakas na ulan, walang dalang payong. Ayon kay Changji, ang taong iyon ay humigit kumulang 160 sentimetro ang taas o mas mababa pa at may maliit na pangangatawan. Kahit lalaki man, maliit ang pangangatawan nito. Idinagdag pa na ng unang magising si Jaehi mula sa koma, ang unang pangalang binanggit nito ay si Huzu. Iniabot ni Changji kay Sena ang isang flash drive na naglalaman ng mga video ng CCTV at hiniling na ipagpatuloy ng kanyang team ang pagsusuri sa mga ito. Pagkatapos, pumunta si Sena sa opisina ng prosecutor at ibinigay ang flash drive sa detective. Sinabi ng detective na nagtataka rin siya kung bakit binanggit ni Jaehi si Huzu. Ngunit si Prosecutor Kwak ay nakatuon pa rin kay Laik at patuloy itong inaakusahan. Kahit si Huzu ang may pakana sa aksidente ni Jaehi, hindi ibig sabihin na siya rin ang pumatay kay Wusong at nananatili pa rin ang kaso ni Wusong. Samantala, binisita ni Prosecutor Kwak si Jaehi sa ospital at in-interview ito. Sinabi ni Jaehi na hindi niya malinaw na naalala ang lahat, ngunit noong gabi ng aksidente, matapos ang isang tawag, sumakay siya sa kotse dahil si Huzu ang tumawag at nag-aya na magkita sila. Nang dumating siya sa meeting place, tinanong siya ni Huzu tungkol sa pagkamatay ni Wusong. Sinabi ni Jaehi na pinaghihinalaan siya ng lahat ng abogado na siya ang pumatay. Sumagot si Huzu na normal lamang iyon dahil nagkamali ang mga ito nang intindi nang pumunta siya sa bahay ni Wusong noong gabing iyon. Nagtaka si Jaehi kung paano nito nalaman na pumunta siya roon.
Sumagot si Huzu na nalaman niya yon sa balita. Pagkatapos, sinabi nitong mukhang gutom na si Jaehee at nag-aya na sabay silang kumain na mauuna muna si Jaehee at susunod na lamang siya. Pumayag si Jaehee kahit may pakiramdam siyang may mali. Sinabi rin ni Jaehee kay Prosecutor Kwak na noong gabi ng pagkamatay ni Wusong, sinabi sa kanya ni Wusong na makikipagkita ito kay Lake. Kaya hinintay siya ni Jaehee sa ospital upang tawagan siya. Ngunit nang hindi tumawag si Wusong, pumunta si Jaehee sa bahay ni Lake nang hindi nagsasabi kahit kanino. Nalilito siya kung paano nalaman ni Huzu ang lahat ng ito. Ipinaliwanag din niya na nang makita niya si Huzu ng gabing iyon at nagsimulang maghinala, sumakay siya sa kotse at sinubukang humingi ng tulong. Ngunit kumatok si Huzu sa bintana at tinanong kung hindi ba siya lalabas. Pagkatapos noon, nadisoryentado siya at hindi na niya maalala ang sumunod na nangyari. Nagtataka siya kung bakit biglang nagpilit si Huzu na makipagkita sa kanya ng gabing iyon at kung bakit siya ngayon ay nakahiga sa ospital. Sinabi ni Jaehee sa prosecutor na sinasabi niya ang lahat dahil may nakatagong katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Nilinaw niya na hindi siya ang sumulat ng mensahe ng pamamaalam at hindi niya kailanman binalak na magpakamatay. Nakiusap siya na imbestigahan ng mabuti ang katotohanan at huwag gawing kriminal ang mga inosenteng tao. Samantala, habang patuloy na iniimbestigahan ni Sena ang kaso, tinawagan siya ni Lake at sinabing nasa ospital siya ngunit hindi pinapayagang makita si Jaehee. Sinabi rin niya na kung si Huzu ay kasangkot sa aksidente ni Jaehee, dapat nilang ipaalam ito sa prosecutor, lalo na't aalis na raw ito ng bansa. Lumapit si Yang Bin kay Lake at sinabing ligtas si Jaehee, ngunit patuloy pa ring tinatanong. Humingi ng paumanhin si Lake kay Yang Bin at inamin na hindi niya naunawaan ang pinagdadaanan ni Yang Bin, Jaehee, at Wusong. Sinabi ni Yang Bin na si Jaehee ay nagre-record ng lahat sa kanyang telepono at iminungkahing tingnan nila ito dahil maaaring may naitala noong gabing iyon. Habang nakaupo sa opisina, naalala ni Prosecutor Kwak ang sinabi ni Jaehee na imbestigahan si Huzu. Kalaunan, pinuntahan ni Sena si Prosecutor Kwak at dinala ang mga ebidensya, ang kwintas at mga audio recording. Sinabi niya na alam niyang nakita nito si Jaehee at nalaman na si Huzu ang huling nakasama nito, ngunit tila binabaliwala niya ang katotohanan. Hiniling niya na tigilan na ang pagtatago ng totoo dahil kung hindi, isang inosenteng tao ang mapipilitang mabuhay bilang kriminal habang buhay. Sinabi rin niya na alis na ng bansa si Huzu at kaunti na lamang ang oras nila. Hiniling niyang huwag na nitong ulitin ang pagkakamaling ginawa ng ama nito. Pagkatapos ay iniabot niya ang file ng kaso at umalis. Sa gabing iyon, habang nag-iisip si Light tungkol sa kaso, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Huzu na nagsasabing alis na ito. Kasabay nito, muling binalikan ni Prosecutor Kwak ang kaso mula sa simula. Naalala niya ang mga nakaraang komplikadong kaso, lalo na ang isang pagkakataon kung saan mali ang kanyang pag-akusa sa isang inosente na kalaunan ay nagpakamatay sa pag-inom ng lason. Naalala niya ang babala ni Sena na huwag niyang ulitin ang pagkakamali ng kanyang ama. Matapos ang mahabang katahimikan, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang detektive. Samantala, tinawagan ni Lake si Huzu at tinanong kung lumipad na ito. Sumagot ito ng oo. Tinanong niya kung pumunta ba ito sa bahay niya noong gabing namatay si Wusong. Itinanggi ni Huzu at sinabing huwag siyang maniwala sa sinasabi ng iba. Habang papunta na ito sa eroplano, dumating ang pulis at pinigilan siya. Kalaunan, habang iniisip pa rin ni Lake si Huzu, bumisita si Sena. Sinabi ni Lake na naitala ni Wusong ang lahat. Sinubukan niyang buksan ang laptop nito, ngunit hindi niya alam ang password. Samantala, dinala si Huzu sa istasyon ng pulis kung saan in-interview siya ni Prosecutor Kwak. Tinanong siya kung pumunta ba siya sa bahay ni Light noong gabi ng pagpatay. Itinanggi niya ito. Sinabi ni Kwak na wala nang halaga ang sagot niya dahil nagising na si Jaehee at sinabi na si Huzu ang nag-ayos ng pagkikita noong gabi ng aksidente. Ipinakita rin niya ang mga ebidensyang dinala ni Sena, kabilang ang mga hikaw na pag-aari ni Huzu. Sinubukan pa rin niyang tanggihan ang lahat at sinabing ibinalik niya ang mga hikaw kay Light noong gabing iyon matapos silang mag-away at hindi siya gumawa ng krimen. Sa sandaling iyon, pumasok ang ama ni Kwak at nag-utos na palayain si Huzu. Ngunit tumanggi si Kwak at sinabing hindi na niya maaaring baliwalain ang katotohanan kahit mag-isa pa siya. Sinabi niya sa kanyang ama na ito ang unang pagkakataon na sasalungat siya rito at susundin niya ang sariling landas. Kinabukasan, pumunta si Sena sa opisina at nagsimulang hanapin ang password ni Wusong. Nakilala niya ang isa sa mga taga-suporta nito na kaibigan din niya. Ipinaliwanag nito na lahat ng lihim ni Wusong ay nakarecord sa mga tape at itinago niya ang mga pahiwatig sa loob ng kanyang musika at mga album. Ipinakita ni Sena ang mga mensaheng natagpuan niyang nakatago sa loob ng isa sa mga album. Nagsimula silang makinig ng mabuti sa mga kanta nito at kinuhang isa-isa ang unang titik ng bawat mensahe. Dahan-dahang lumabas ang mga pangalan ng mga album. Pagdating nila sa huling album, bigla niyang nakilala ang pangalan nito. Ginamit nila yon bilang password at gumana ito. Nag-unlock ang computer. Pinakinggan nila ang mga audio recording sa laptop, kabilang ang recording noong gabi ng pagpatay. Sa recording, nasa telepono si Wusong nang may kumatok. Si Huzu iyon. Tinanong niya kung bakit ito naroon. Sumagot si Huzu na pumunta siya upang makita si Lake. Sinabi ni Wusong na takot si Lake at natutulog na. Nang pigilan niya si Huzu, sinampal siya nito. Sinabi niya na alam ba nito kung ilang beses na nitong sinaktan si Lake at kung gaano ito naghirap dahil sa kanya. Kahit mahal siya ni Lake, patuloy pa rin umano itong humihingi ng mas maraming pagmamahal dahil hindi ito lumaking minamahal. Sinabi pa niya na hindi na siya mahal ni Lake at tapos na ang lahat sa pagitan nila. Nagalit si Huzu sa mga salitang iyon at sumigaw na kung tapos na ang relasyon nila ni Lake, doon din matatapos ang buhay ni Wusong. Kumuha siya ng kutsilyo.
Sinubukan siyang pigilan ni Wusong, ngunit nahulog ang kutsilyo at tumusok sa tiyan nito. Umiyak si Huzu. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo sa sahig at naligo. Ngunit napagtanto niyang nawawala ang hikaw na bigay sa kanya ni Light. Habang hinahanap niya ito, napansin niyang nagre-record ang cellphone ni Wusong. Kinuha niya ang cellphone. Biglang may kumatok sa pinto, kaya mabilis siyang tumakas. Sa labas, tumunog ang cellphone ni Wusong. Si Jaehyun, hinahanap si Wusong. Agad niyang pinatay ang cellphone. Nang marinig ni Laik at Sena ang recording, nanginig si Laik sa galit. Tinanong ni Sena kung handa na ba siyang ilabas ito dahil kapag ginawa nila yon, malalaman ng lahat ang tungkol sa kanila ni Huzu. Sumagot si Laik na hindi pa siya handa, ngunit haharapin niya ito upang makamit ni Wusong ang hustisya. Inaresto si Huzu. Nakipagkita si Prosecutor Kwak kay Sena at nagpasalamat. Sinabi niya na sinubukan ni Huzu na isisi ang krimen kay Laik. Pinasalamatan din niya si Sena sa pagtulak sa kanya na huwag baliwalain ang katotohanan at taos-pusong humingi ng paumanhin bago umalis. Binisita ni Laik at Sena ang libingan ni Wusong at naglagay ng mga bulaklak. Kalaunan, binisita ni Laik si Huzu sa bilangguan at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sinabi ni Huzu na kasalanan niya ang lahat. Ikinuwento niya na nang maghiwalay sila, hindi siya pumunta sa Amerika kundi na confine sa psychiatric ward. Habang masaya ang buhay ni Laik, siya naman ay nabubuhay sa ilalim ng gamot. Gusto niyang hindi siya malimutan ni Laik at na lagi siyang maisip at kamuhian nito gabi-gabi. Sumagot si Laik na hindi siya mag-aksaya ng oras sa pagkapuot. Nandoon siya upang sabihin na mali siya. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagnanais ng kaligayahan para sa taong mahal mo. Makalipas ang isang taon, nanonood si Sena sa telebisyon ng Gold Boys habang inanunsyo nila ang kanilang World Music Tour sa New York. Hiniling kay Laik na magbigay ng mensahe sa mga tagahanga. Nagpasalamat siya sa patuloy na suporta at hiniling sa lahat na manatiling malusog. Nang marinig ni Sena ang kanyang boses, labis siyang natuwa. Maya-maya, nakita si Sena na kumakain ng hapunan kasama ang kanyang kaibigan. Masaya silang nag-uusap sa isang tahimik at komportableng lugar. Binati niya ito sa muling pagbubukas ng kaso ng kanyang ama. Tinanong naman siya kung kumusta na ang buhay niya. Sinabi niyang may bago na siyang trabaho at nakalipat na siya sa bagong bahay at nagpasalamat siya kay Sena sa palaging suporta. Sumagot si Sena na para na silang magkapatid at nagpapasalamat din siya rito. Kinabukasan, binisita ni Sena ang kanyang boss. Iniabot nito sa kanya ang lahat ng files tungkol sa kaso ng kanyang ama at sinabing pinalaki niya siya mula pagkabata at alam niyang darating ang araw na ipaglalaban niya ang hustisya para sa kanyang ama. Nagpasalamat si Sena sa patuloy na pagtulong at pagtitiwala sa kanya. Sinabi ng boss na lagi siyang naroon para sa kanya. Pagkatapos, nagpaalam si Sena sa kanyang mga katrabaho at bumalik sa opisina upang mag-impake. May isang katrabaho na lumapit at nag-usap sila sandali. Inamin ni Sena na may itinatago siya at nais niyang sabihin ito. Inamin niyang taga-suporta siya ni Lei. Nagulat ang babae at sinabing fan din siya ng Gold Boys. Natawa sila pareho. Sa huli, tinipon ni Sena ang lahat ng dokumento tungkol sa kaso ng kanyang ama at nagsimulang mag-interview sa mga taong naroon noong inakusahan ang kanyang ama. Nang gabing iyon, pagod na pagod, umuwi si Sena at nanood ng Gold Boys sa kanyang telepono. Nakaramdam siya ng labis na saya habang pinapanood si Lake na nag-enjoy sa entablado. Kinabukasan, nagsumite siya ng kahilingan na muling buksan ang kaso ng kanyang ama at sa kabutihang palad na aprubahan ito. Umuwi siya habang nakikinig sa kanta ni Light at mahinang nagsabi na miss na niya ito. Nakita rin si Huzu sa korte, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Dinala siya sa psychiatric hospital. Samantala, naghahanda si Sena para sa korte. Itinaas niya ang kamay sa mahiwagang puno at buong pusong naniwala na magtatagumpay siya. Dumating ang araw ng paglilitis at nagsimula ang pagdinig. Tumayo si Sena at ipinahayag na maling inakusahan ang kanyang ama, na nawasak ang kanilang buhay, at na ito ay mabuti at tapat na tao. Sinabi rin niya na may ilang abogado na pera lamang ang habol. Idinagdag pa niya na nais niyang makamit ng kanyang ama ang hustisya kahit wala na ito. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas si Sena at nakita ang mga reporter na naghihintay. Tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kaso ng kanyang ama. Sumagot siya na napakahalaga ng araw na yon para sa kanya at umaasa siyang magtatagumpay sila. Ano man ang mangyari, naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan. Habang nagsasalita siya, biglang dumating si Laik na may dalang magandang bouquet ng bulaklak. Labis ang tuwa ni Sena. Naglakad silang magkahawak ang kamay, puno ng ligaya. Nagulat si Sena na bumalik na siya. Ngumiti si Laik at sinabi na miss na niya siya. Tinanong niya kung na-miss din siya nito at inamin niyang sobra niya itong na-miss. Habang naglalakad palayo, may reporter na palihim na nagtangkang kumuha ng litrato, ngunit hinarangan ng mga masayang fans ang kamera at pinigilan siya. Dinala ni Laik si Sena sa lugar kung saan naroon ang mga alaala ng kanyang ina at ama. Nagulat siya at tinanong kung paano niya nalaman ang lugar na yon. Sumagot si Laik na sinabi iyon ng kaibigan niya. Kinausap ni Laik ang mga larawan ng kanyang mga magulang at nagpakilala. Nagpasalamat siya sa pagpapalaki nila sa isang napakaganda at matalinong anak at sinabing mabubuti silang mga magulang. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sena at sinabing lagi siyang nasa tabi nito. Niyakap niya si Sena. Pagkatapos, inihatid niya ito pauwi. Nang magpaalaman na sila, inaya siya ni Sena na doon na matulog. Pumayag siya. Kinabukasan, abala si Sena sa pamimili online. Sinabi ni Laik na siya ang magbabayad, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, binigyan siya ni Laik ng mga tiket para sa Gold Boys show.
Hindi siya makapaniwala at labis ang kanyang saya. Kinabukasan, bumisita si Laik sa dati niyang kusinera at humingi ng tulong upang ihanda ang paboritong pagkain ni Sena. Binigyan din niya ito ng tiket para sa show, ngunit sinabi nitong wala siyang oras at ipagbili na lamang ang tiket. Nagprotesta si Laik at sa huli ay pumayag din ang babae na pumunta. Nang matapos ang paghahanda ng pagkain, pumunta si Laik sa bahay ni Sena at nagpadala ng mensahe na nasa labas na siya at lumabas na siya. Lumabas si Sena na labis ang tuwa. Nagsimula siyang kumuha ng mga larawan at paulit-ulit na sinasabing napakaganda ng lahat. Hiniling ni Laik na sumama siya rito, ngunit sinabi niya na may iba pa siyang plano sa araw na yon at humingi siya ng paumanhin. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Laik ang bagong opisina ng kaibigan ni Sena at binati ito sa pagiging ganap na detective. Sandali silang nag-usap, ngunit napansin niyang medyo masigasig itong kumakain. Agad niya itong pinigilan at sinabing ang pagkain ay para kay Sena at dapat itong tumigil. Nagulat ang kaibigan at sinabi na hindi niya inakalang babalik pa si Laik para lamang magluto para kay Sena. Sumagot si Laik na normal lamang iyon at para kay Sena ay kaya niyang gawin ang lahat at nagpasalamat siya sa pagprotekta nito kay Sena. Sumagot ang kaibigan na iyon ang kanyang tungkulin. Dumating si Sena at sabay-sabay silang tatlo na kumain. Samantala, naglagay ng mga bulaklak ang Gold Boy sa libingan ng kanilang yumaong kaibigan. Ipinahayag nila kung gaano nila ito namimiss at kung gaano nila kabustong makasama pa rin ito. Dumating din ang kanilang CEO na may dalang mga bulaklak. Nag-usap sina Laik at ang CEO tungkol sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Sinabi ng CEO na kung wala si Laik, hindi rin mawawala ang pangalan ng grupo. Nagpasalamat si Laik sa CEO sa pagsuporta sa kanya noong siya ay bata pa. Pinayuhan siya ng CEO na patawarin ang kanyang ina dahil bahagi rin ito ng kanyang paglaki. Sa kabilang banda, binisita ng ina ni Laik ang kaibigan ni Sena at may dalang regalo. Nagulat ito. Sinabihan siyang buksan iyon, ngunit tumanggi muna siya. Ipinilit ng ina ni Laik na ilagay iyon sa kanyang kamay at sinabing na ihatid na niya ang mensahe. Pagkaalis nito, binuksan niya ang regalo at natuklasang tiket iyon para sa palabas ng Gold Boys. Samantala, sinusubukan ni Sena ang kanyang mga gift card online, umaasang may mapanalunan. Sa kabutihang palad, nanalo siya. May nakilala siyang kaibigan online na nagpadala ng mensahe at nag-aya na sabay silang manood ng show. Nakakuha sila ng 2 tiket. Sobrang saya ni Sena at hindi na siya makapaghintay sa palabas. Pagdating niya sa bahay, dumating na rin ang mga in-order niyang gamit online. Habang binubuksan niya ang mga ito, lalo pang lumaki ang kanyang saya. Tuwang-tuwa niyang isinuot ang damit at bag at nagmadali siyang lumabas upang makipagkita sa kanyang online friend at sabay silang pumunta sa show. Ngunit nang magkita sila, napag-alamang dati pala niyang katrabaho ang online friend niya. Nabigla si Sena. Pareho silang nagtitigan, hindi makapaniwala. Hindi nila alam na pareho pala silang masugid na tagahanga ng Gold Boys. Nagtawanan sila at labis ang kanilang tuwa habang sabik na hinihintay ang pagsisimula ng palabas. Samantala, naghahanda ang Gold Boys para sa tinatawag nilang Show of the Century. Siniguro nilang perpekto ang lahat bago umakyat sa entablado. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga kamay bilang tanda na handa na sila. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw, ang araw ng maalamat na pagbabalik ng Gold Boys. Punong-puno ng tao ang venue at nagsimula ang palabas. Itinaas ng mga tagahanga ang kanilang mga banner. Nagniningning ang mukha ni Sena habang sumisigaw sa tuwa. Nagsimulang kumanta si Laik sa napakagandang tinig. Labis na natuwa ang mga tagahanga, itinaas nila ang kanilang mga banner at sabay-sabay na kumanta ng buong sigasig. Hindi makapaniwala si Sena sa kanyang nakikita. Para bang nananaginip lamang siya. Nagpatuloy ang palabas habang pinagmamasdan ni Laik si Sena mula sa entablado. Pagkatapos ng show, nagkita sina Sena at Laik, dalawang pusong sa wakas ay magkasama. Nagtagumpay ang kanilang pag-ibig. Nagsimula sila ng isang magandang buhay, magkatabi at magkasama. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.